Ngayong umaga, makapal ang ulap sa langit habang matindi ang sikat ng araw na tumatama sa matayog na gusali ng ospital. Sa loob nito, masayang bumati ang dalawang doktor sa bagong dating. Mabilis na pumasok si Doc Aga at nagbalik ng pagbati habang naglalakad. Napansin ng taong nasa likuran niya ang kanyang pagmamadali at agad siyang tinanong kung abala ba siya. Napabuntong hininga si Doc Aga at sumagot na papunta siya sa opisina ng direktor. Isa siyang lalaking kilala sa husay, naging ganap na propesor sa medikal na paaralan sa murang edad na 30, may maayos na pangangatawan at kaakit-akit na mukha. Ngunit dahil sa kanyang pagiging kapansin-pansin, hindi siya tinatahimik ng mga tao sa paligid niya. Habang pinipindot ang button ng elevator, napaisip siya na baka isa na namang blind date ang ipapagawa sa kanya. Inaayos niya ang kanyang buhok habang pabulong na nagsabi na sobrang abala siya para sa pakikipag-date at iniisip kung paano niya ito tatanggihan. Pagdating sa opisina, maayos siyang yumuko bilang pagbati. Mukhang kinakabahan ng direktor habang kinukusot ang kanyang mga kamay at humihingi ng paumanhin sa pag-abala. Hindi naman nagpakita ng anumang reaksyon si Doc Aga at kalmadong sumagot na ayos lang dahil wala naman siyang ibang plano sa araw na iyon. Kahit sa isip niya ay mas mabuti sana kung mayroon. Lumapit siya at tinanong kung bakit siya ipinatawag. Napansin niya ang kilos ng direktor at naisip kung aayain na naman ba siyang maglaro ng golf. Ngunit bigla niyang napagtanto na mas mabilis kaysa karaniwan ang pagkikiskis ng mga kamay nito, kaya nagduda siya kung anong klaseng pabor ang ipapagawa sa kanya. Ngumiti ang direktor at umiwas ng tingin bago sinabing humihiling ang chairman ng isang house call at nais din siyang ipakilala sa isang tao. Nanlaki ang mata ni Doc Aga at agad na nagdilim ang kanyang mukha dahil dalawang abala na naman ito para sa kanya. Kahit hindi niya gusto, hindi niya kayang tumanggi. Pinisil niya ang kanyang labi at naisip na imposible niyang tanggihan ang chairman. Ang chairman ng ospital ay siya ring pinuno ng isang nangungunang korporasyon sa Korea, isang modernong negosyanteng kilala sa pagiging mapagkawanggawa. Matapos pag-isipan, wala siyang nagawa kundi mapabuntong hininga dahil sino ba naman ang makakatanggi sa personal na paanyaya ng ganoong tao. Nang mapansin ng direktor ang kanyang katahimikan, inilabas nito ang isang malaking bag mula sa ilalim ng mesa at sinabing handa na ang lahat, kabilang ang mga espesyal na gamot na hiniling ng chairman. Tinanggap ni Doc Aga ang bag at tinanong kung anong oras ang appointment. Nauutol na sumagot ang direktor na ngayon na iyon. Habang sinasabi iyon, mas lalo nitong kinuskos ang kanyang mga kamay. Hindi nagtagal, naroon na si Doc Aga sa tarangkahan ng chairman. Napabuntong hininga siya at napaisip na talagang mahirap kumita ng pera sa panahon ngayon. Pagpasok niya sa loob at pagmamasid sa paligid, napansin niyang napakaluma ng bahay at mas nakakatakot pa kaysa sa inaasahan niya. Napaisip siya kung ang pupuntahan ba niya ay ang chairman o ang mismong kamatayan. Biglang umalangaw ang isang mekanikal na boses sa pasilyo na ikinagulat niya. Nanggagaling pala ito sa isang speaker na nakakabit sa dingding. Sinabi ng boses na dumiretso lamang siya sa pasilyo, at napagtanto niyang boses iyon ng chairman. Habang naglalakad, naisip niya na totoo pala ang mga narinig niyang kakaiba ang ugali nito. Maya-maya, maingat niyang binuksan ang isang pinto at pumasok sa loob. Doon niya nakita ang chairman na nakangiting nakatingin sa kanya. May lamang ang titig nito habang sinasabing matagal na silang hindi nagkita. Umupo si Doc Aga sa tapat nito at nagbigay galang. Ngumiti ang chairman, nagsali ng tubig para sa kanya, at kinamusta siya. Sa sandaling iyon, naalala ni Doc Aga kung gaano kabait ang matandang ito sa kanya. Minsan niyang nagamot ang sekretarya nito at dahil sa walang tigil na papuri, nagkaroon ng magandang impresyon ang chairman sa kanya. Dahil doon, nagustuhan siya nito bilang siya mismo. Sa isip niya, tunay ngang maituturing na obra ang kanyang mga medikal na pamamaraan, dahilan upang bahagyan niyang ipagmalaki ang sarili. Pagkatapos, itinupi ng chairman ang kanyang manggas at dahan daw ang nakiusap na sukatin ang kanyang blood pressure. Habang inihahanda ang kagamitan, napaisip si Doc Aga kung bakit inimbitahan ng isang henyo sa operasyon para lamang gawin ang ganoong kasimpleng bagay, tanda ng labis na kayamanan. Matapos sukatin, lumabas na normal pa rin ang resulta. Masayang ngumiti ang chairman at sinabing marahil ay dahil ito sa paglalaro niya ng soccer kamakailan. Ngunit kahit ganoon, hindi nagawang ngumiti ni Doc Aga.
Sa tingin niya, ang house call ay dahilan lamang at ang tunay na pakay ay ang blind date. Bigla na lamang nagbago ang usapan nang tanungin siya ng chairman kung interesado ba siya sa mga anti-gang bagay. Habang naguguluhan pa, inilabas nito ang isang watercolor painting at ipinakita sa kanya, saka tinanong kung ano ang masasabi niya tungkol dito. Ngunit aminado si Doc Aga sa sarili na hindi siya gaanong pamilyar sa mga anti-gang bagay. Matapos itong titigan sandali, itinuro ni Doc Aga ang larawan at nagtanong kung sino ang dalawang taong nasa loob nito. Sumagot ang chairman na hindi rin niya alam ang detalye. Biglang naging malamig ang tingin nito habang sinasabing maganda ang pintura, hindi ba? Tahimik lamang na pinagmasdan ni Doc Aga ang larawan bago muling tumingin at nagsabing tila pamilyar ito sa kanya. Dahil doon, iniunat niya ang kamay upang hawakan ang painting. Ngumiti ang chairman at sinabing tulad ng inaasahan niya, nararamdaman din niya iyon. Sa isang iglap, sumiklab ang nakakasilaw na liwanag sa harap ng mga mata ni Doc Aga at tila may puwersang humihila sa kanya paatros. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat habang may naririnig siyang mahihinang tunog na para bang may nagsasalita sa kabilang panig. Narinig niya ang chairman na sumigaw ng kanyang pangalan ngunit hindi niya maunawaan ang sinasabi nito. Sa gitna ng liwanag, lumitaw ng malinaw ang painting na may matingkad na pulang bulaklak kasabay ng isang tinig na tumatawag sa kanya at nagtatanong kung bakit hindi pa siya nagigising. Unti-unti niyang naririnig ang boses ngunit nananatiling malabo, hanggang sa bigla siyang napadilat. Pagmulat ng kanyang mga mata, bumungad sa kanya ang madilim na mukha ni Thanek na nakatitig ng matalim at tila nagbabanta na baka suntukin siya para magising. Agad namang dinampot ni Doc Aga ang unan at hinampas ito sa ulo ni Thanek. Napaatras siya sa gulat at pautal na nagtanong kung sino ito at ano ang nangyayari. Maging si Thanek ay nalito rin at sumagot na inutusan lamang siya ng ginang na gisingin siya. Pagtingin ni Doc Aga sa kanyang sarili, lalo siyang kinilabutan. Nakasuot siya ng kakaibang damit at napatanong kung isa ba itong hanbok at kung si Thanek ang nagsuot nito sa kanya. Inilibot niya ang tingin at nagtanong kung nasaan siya. Samantala, nagtataka si Thanek kung bakit napaka-pormal ng pananalita niya. Hinawakan ni Doc Aga ang kanyang noo at nag-isip dahil kanina lamang ay kausap pa niya ang chairman. Bigla namang bumukas ang pinto at isang lalaki ang pumasok na galit, tinatawag siyang pasaway. Nang makita ito ni Doc Aga, nanlaki ang kanyang mga mata dahil ang lalaking nagngingit-ngit sa galit ay si Buck Van. Hawak niya ang medicine bag habang nanginginig na tinawag itong ama. Kumunat ang noo ng lalaki at tinanong kung anong ama ang sinasabi niya at kung hindi pa ba siya nagigising. Nanginginig na itinuro ni Doc Aga ang lalaki at nagsalitang tila hindi makapaniwala. Iniisip kong panaginip lamang ito dahil malinaw na ang kanyang ama ay namatay na noong nakaraang taon. Pagkasabi niya nito, biglang tumayo si Buck Van habang si Thanek ay pinagpapawisan sa kaba. Mahigpit nitong hinawakan ang isang kahoy na pamalo at itinaas ito upang hampasin siya habang galit na sinasabing bakit palagi niyang inilalagay ang sarili sa panganib. Agad na sumugod si Thanek upang pigilan siya. Sa sandaling iyon, may nagsalita mula sa labas at sinabing dumating na ang manggagamot. Pumasok ang manggagamot, yumuko bilang paggalang, at tinanong kung maayos ang kalagayan ng Panginoon. Tumigil si Buck Van at sumagot na dumating na ito. Saka sinabing may isang batang lingkod na may sakit at kailangan nitong tingnan. Habang nagaganap iyon, hindi mapigilan ni Doc Aga ang pagkamangha dahil pakiramdam niya ay napakatotoo ng panaginip na ito. Sinuri ng manggagamot ang pulso ng bata at matapos ang ilang sandali ay sinabi nitong tila may barya sa ugat kaya kailangan itong gamutin sa pamamagitan ng acupuncture at bigyan ng gamot sa tiyan na may halong pulbos ng balat ng pakwan. Tiningnan nito ang kanyang mga gamit at nag-alala na baka luma ang kanyang mga karayom, ngunit naisip niyang sapat na iyon para sa isang lingkod. Pagkatapos ay nagtanong siya kung may matalim na bagay na maaaring gamitin at itapon pagkatapos. Ilang sandali lang, may hawak na siyang sirang at maruming kutsilyo at hinawakan ang kamay ng bata. Sa mismong sandaling iyon, biglang pumasok si Doc Aga, malakas na binuksan ang pinto at sumigaw na tumigil ito at tinanong kung ano ang ginagawa nito. Sa loob ng silid, galit na umungol si Buck Van at sinabing wala na ba siyang galang. Sa sobrang kaba, sumigaw si Doc Aga at tinanong kung sino ang gumagamit ng kutsilyo sa kusina para magpagaling ng barya sa katawan, lalo na kung luma at marumi ito, at tinawag pa ang manggagamot na isang huwad.
Agad namang depensibong sumagot ang manggagamot at tinanong kung alam ba niya ang mga nagawa ng kanyang mga kamay. Ngunit hindi nagpatinag si Doc Aga, lumapit siya, sinipa ang kutsilyo palayo, at sinabing umatras ito kung ayaw nitong mapahamak ang bata. Lumapit siya sa maputlang batang lingkod at tinanong ang pangalan nito. Nang malaman niyang Noko ang pangalan, sinabi niyang alisin ang kumot at subukang ibaluktot ang tuhod. Nabigla si Thanek at tinanong kung bakit niya iyon ginagawa. Agad siyang sinagot ni Doc Aga na wala itong pakialam at kahit panaginip lamang ito ay hindi niya kayang palampasin ang ganitong maling paraan ng paggamot. Samantala, pinanood ng manggagamot ang pangyayari at inisip na gaya ng balita, talagang problemado ang batang amo at naghihintay lamang itong mapahiya. Sa sandaling iyon, ginamit ni Doc Aga ang dalawang daliri upang pindutin ang tiyan ng bata. Kaagad na napangiwi ang bata at pinawisan sa sakit. Dahil dito, mabilis niyang sinuri ang kalagayan nito at napansin na matigas at mainit ang tiyan. Nang alisin niya ang pagdiin, lalo pang sumama ang pakiramdam ng bata at tila mas matindi ang sakit sa kanang ibabang bahagi ng tiyan. Muli niyang sinuri ang pulso nito. Hindi pa rin kumbinsido si Thanek at lumapit, pabulong na nakiusap kay Doc Aga na humingi ng paumanhin at hayaang ang manggagamot ang gumamot. Ngunit tulad ng dati, pinagalitan siya nito at sinabing huwag umasa sa isang huwad na manggagamot kahit sa panaginip. Inutusan niya itong kunin ang kanyang bag. Susubukan pa sana ni Thanek na magsalita ngunit agad siyang pinutol ni Doc Aga at sinabing nasa 120 na ang tibok ng puso ng bata kaya dapat magmadali kung ayaw nilang mamatay ito. Makalipas ang ilang sandali, naibigay na kay Doc Aga ang dalang medicine bag. Hinalungkat ni Doc Aga ang laman ng kanyang bag at napakunot ang noo habang iniisip na napakarami palang laman nito, may antibiotics pa at lokal na pampamanhid, kaya pala mabigat ito at hindi naman kailangan ang ganoong karami para sa isang house call. Maingat siyang kumuha ng hirenggilya at dahan daw ang sinabi kay Noko na medyo makakaramdam ito ng kirot at lamig kaya huwag gagalaw dahil uunahin niyang ibigay ang pampamanhid. Pagkatapos nito, kumuha siya ng scalpel. Nang makita iyon ng manggagamot, agad itong napasigaw at tinanong kung ano ang balak niyang gawin. Habang patuloy sa ginagawa, pinagalitan ni Doc Aga ang lalaki at sinabing kung wala itong maitutulong ay manahimik na lamang. Mabilis at malinis na hiniwa ng scalpel ang tiyan ni Noko. Sa takot, sumigaw ang manggagamot at sinabing mag-oopere siya sa buhay na tao at tinawag pa siyang baliw. Agad na itinaas ni Doc Aga ang scalpel at tiningnan ito ng masama habang nagpipigil ng inis, saka sinabing tumahimik ito. Pagkatapos ay ipinagpatuloy niya ang operasyon. Habang ginagawa iyon, naisip niya na tama ang kanyang hinala, appendicitis ang sanhi kaya ganoon na lamang ang sakit ng bata. Namamaga ang appendix at puno ng nana. Sa husay ng kanyang mga kamay, mabilis niyang tinahi ang sugat at alam niyang ang pinakamahirap na bahagi ay ang paghahanap sa apektadong bahagi, at kapag nagawa na iyon ay mas nagiging madali ang lahat. Ang mga taong nakapaligid ay nakatitig lamang na hindi makapaniwala sa kanilang nasasaksihan. Nang tuluyan niyang maputol ang sobrang sinulid gamit ang gunting, maayos nang nakasara ang tahi sa tiyan ng bata at tumigil na ang pagdurugo. Sa wakas ay natapos din ang lahat. Ngumiti si Doc Aga nang may kumpiyansa at sinabing gaya ng inaasahan, henyo talaga siya. Sinabihan niya si Noko na ngayon ay mas maayos na ang kulay ng mukha, na magaling ito at malapit nang bumaba ang lagnat. Matagumpay ang simpleng operasyon at kailangan na lamang nitong uminom ng gamot ngunit bigla siyang napatigil. Ang tatlo sa loob ng silid ay nagtipon sa isang sulok at nakatingin sa kanya na parang nakakita ng multo. Naguguluhang tinanong siya ni Thanek kung paano niya nagawa iyon gayong malinaw na binuksan niya ang katawan ng bata. Bahagyang nag-alangan si Doc Aga sa paliwanag at sinabing inalis lamang niya ang namamagang bahagi, bagay na hindi niya kailanman ipinaliwanag sa mga karaniwang tao noon. Sumangot ang manggagamot at sinabing tila na itaboy ng batang amo ang malas ng bata at inakala pa nitong tamad lamang siya, ngunit lumalabas na may kakayahan pala ito. Hawak ni Doc Aga ang appendix at tila hindi makapaniwala sa sinabi nito. Maging si Buck Van ay nagulat at sinabing imposible iyon at tinanong kung natutunan ba niya iyon sa pakikipagsama sa kung sino mang tinutukoy nito. Hindi na pinansin ni Doc Aga ang kanilang mga salita dahil alam niyang walang saysay ang magpaliwanag at iniisip pa rin niyang panaginip lamang ito. Kumuha siya ng ilang tableta mula sa kanyang bag at ibinigay kay Thanek,
Saka inutusan itong durugan ang dalawa at haluan ng tubig para ipainom kay Nuko, at ang natitirang isa ay ipainom kinabukasan. Maingat itong tinanggap ni Thanak at tahimik na tumingin sa kanyang nakababatang kapatid habang nag-iisip. Bigla itong yumuko ng malalim at nagpasalamat kay Doc Aga sa pagligtas sa kanyang kapatid. Dahil dito, masayang ngumiti si Doc Aga at basta na lamang iniabot ang kanyang kamay habang sinasabing kailangan na nitong bayaran ang gastusin sa pagpapagamot. Kaagad namang umamba si Bakwan na hampasin siya muli gamit ang hawak nitong pamalo. Pagsapit ng gabi sa tahanan kung saan nananatili si Doc Aga, nakahiga siya sa kama at iniisip ang lahat ng nangyari sa araw na iyon. Ang magsagawa ng operasyon sa panahon ng Joseon at muling makita ang kanyang ama matapos ang mahabang panahon ay kakaibang karanasan. Sa isip niya, hindi niya tututulan kung mauulit pa ang panaginip na ito. Kinaumagahan, habang sumisikat ang araw, narinig ang boses ni Thanak sa loob ng bahay na nagsasabing gising na ang batang amo at dala na nito ang palanggana. Sa loob ng silid, pabalik-balik si Doc Aga sa kama hanggang sa bigla siyang bumangon na mapatla at mukhang pagod na parang bangkay. Buong magdamag niyang pinag-isipan ang lahat at matapos gamitin ang kanyang matalas na pag-iisip, napagtanto niyang malamang ay hindi ito panaginip. Matapos pag-isipan ang lahat, napilitan siyang tanggapin ang isang katotohanan. Napunta siya sa panahon ng dinastiyang Joseon at ang tanging dala niya mula sa modernong mundo ay ang kanyang doctor's bag. Sa kabutihang palad, nasa katawan siya ng isang maharlika. Lumapit si Thanak at sinabi na mas bumuti na ang kalagayan ni Nuko at may nais itong sabihin. Ngunit bago pa siya makapagsalita ay sumigaw ito at humingi ng isa pang puting tableta dahil aksidente nitong naihulog ang nauna. Napakunot ang noo ni Doc Aga at sinabing dapat ay naging mas maingat ito dahil mahirap makahanap ng ganoong gamot sa panahong iyon. Ngunit nang silipin niya ang loob ng kanyang bag, bigla siyang natigilan. Nang hawakan niya ang bote ng antibiotic, napagtanto niyang tila bago ito kahit sigurado siyang nabuksan na niya ito kahapon. Maging ang ginamit niyang sinulid sa pagtatahi ay parang hindi pa nagagamit. Hindi niya maipaliwanag kung ano ang nangyari. Makalipas ang ilang sandali, sinamahan niya si Thanak upang tingnan si Nuko. Hinawakan niya ang tahi sa tiyan ng bata at napansin na naroon pa rin iyon kaya lalo siyang nagtaka kung bakit parang bumalik sa dati ang laman ng kanyang bag. Umupo siya sa may pintuan at napaisip ng malalim. Matapos ang lahat ng kakaibang nangyari, hindi na siya gaanong nagulat at napagtanto niyang tila nagre-reset ang laman ng kanyang bag araw-araw. Biglang lumapit si Thanak at nagsabing may pista sa pamilihan at naroon ang mga tagapagtanghal na dati nang nagtanghal sa Ihoji, at kung nais niyang pumunta ay sasamahan siya nito. Napatingin si Doc Aga at napaisip na kailangan niyang malaman kung anong panahon na ang kanyang kinalalagyan at baka makahanap siya ng mga sagot kung lalabas siya. Nagbago ang tagpo sa isang palabas sa pista kung saan may isang artista na binabaluktot ang kanyang katawan at tumatalon sa ibabaw ng mataas na lubad. Kasama ng ibang tao, masiglang pumalakpak si Doc Aga habang pinapanood ito at namangha. Hindi niya inaasahan na magiging ganoon kasaya ang pistang iyon. Biglang itinaas ng artistang may suot na maskarang parang payaso ang kanyang mga kamay, at agad namang may isa pang performer na umikot sa hangin. Sa isang iglap, sinipa nito ng malakas ang dibdib ng kasama. Nagulat si Doc Aga na nakaupo sa gilid at napasigaw. Napaatras ng ilang hakbang ang lalaking nakaasol, ngunit agad pa rin itong nagpatuloy sa pagtatanghal. Sa nakita niya, hindi niya maiwasang mamangha. Napaisip siya kung ayos lang ba ang taong iyon at kung gaano kahanga-hanga ang ipinakita nilang palabas. Makalipas ang ilang sandali, natapos ang pagtatanghal at tumayo ang artist habang inilalahad ang kanyang kasuotan, saka nagsalita na kung nasiyahan ng lahat ay sana ay magbigay ng kahit kaunting barya. Lumapit ang isang taong may maskara kay Doc Aga at sinabing napansin nitong tila nagustuhan niya ang palabas kaya sana ay maging bukas palad siya. Habang pinagmamasdan niya ang taong iyon, napagtanto niyang ito ang performer kanina at tila mas maliit ang pangangatawan kaysa sa inaasahan niya. Napansin din niya ang leeg nito at doon niya napagtanto na wala itong Adam's apple. Naisip niyang baka babae ito, at lalo siyang na-intrigue kung bakit lalaki ang boses nito. Ngunit agad niyang binaliwala iyon at inisip na marahil ay may sarili itong dahilan. Ipinit niya ang kanyang mga mata at nag-isip bago tuluyang nagmukhang malalim ang iniisip. Kahit habang kumakain kasama si Thanak, hindi pa rin mawala ang kunot sa noo ni Doc Aga.
Napaisip siya kung mas mahirap ba ang kalagayan ng babaeng iyon kaysa sa kanya na bigla na lamang napunta sa panahong ito. Habang kumakain, may napansin siyang kakaiba sa isang tabi. Sa labas ng kainan, may dalawang babaeng nasa palasyo na humahanga sa isang tao at sinasabing mas gwapo pa ito kaysa sa mga balita. Nang marinig iyon, napangiti siya ng may kumpiyansa at naisip na mukhang epektibo pa rin ang kanyang mukha sa panahong ito. Ngunit agad ding nawasak ang kanyang iniisip nang banggitin ng dalawang babae ang pangalan ni Thanek, na nakaupo sa kanyang tapat habang pinapahid ang sabaw sa kanyang buhok. Tumingin si Thanek at napansin ang ekspresyon ni Doc Aga kaya tinanong kung bakit ganoon ang tingin nito, at sinabing huwag sabihing akala niya ay siya ang tinitingnan ng mga babae. Sa mapanuksong tono, sinabi ni Thanek na gwapo rin naman ang batang amo ngunit malaki ang agwat sa pagitan nila, sabay pagyabang ng kanyang katawan. Sa kabilang banda, napasimangot si Doc Aga at naisip na kahit pa nakalimutan niya ang kasaysayan, sigurado siyang hindi dapat ganoon kayabang ang isang lingkod. Bigla na lamang may malakas na tunog na umalingaw na tila may nahulog na mangkok. Sabay na napalingon sina Doc Aga at Thanek at nakita ang isang taong nag-aalala habang tinatawag ang pangalang Master Bino. Nagtipo ng mga tao sa paligid ng isang lalaking nakahandusay sa lupa. Saglit itong tiningnan ni Thanek at mahinang sinabi na iyon ang grupo ng mga artistang nagtanghal kanina at mukhang nagkaproblema, at dahil may nakatakda pa silang pagtatanghal kinabukasan sa bahay ng isang mataas na opisyal, tila hindi na iyon matutuloy. Pagkasabi nito, bumalik siya sa pagkain ngunit napansin niyang wala na si Doc Aga. Sa kabilang banda, isang batang babae ang nakaupo sa tabi ng nakahandusay na lalaki, umiyak at tinatawag ang kanyang ama na magising. Nanginginig itong tumingin sa ama na mapotla at tila wala ng paghinga. Biglang sumulpot si Doc Aga at agad hinawakan ang pulso nito, saka nagsabing wala na itong pulso. Itinaas niya ang kanyang manggas at seryosong sinuri ang sitwasyon, napansing ito ang lalaking nasaktan kanina sa pagtatanghal. Habang mag-uumpisa na sana siya, may isang lalaki na biglang humawak sa kanyang balikat at pinagalitan siya kung bakit niya hinahawakan ang katawan. Agad siyang lumingon at sumigaw na kung pababayaan lamang ang pasyente ay mamamatay ito at habang buhay nilang pagsisisihan iyon. Natigilan ang lalaki sa kanyang sinabi. Lumapit si Thanek at pabulong na sinabi sa lalaki na napakahusay ng kanilang batang amo sa medisina at dapat itong pagkatiwalaan. Narinig iyon ng batang babae at nagtanong kung isa ba siyang manggagamot. Tumingin siya kay Doc Aga at nanatiling tahimik, ngunit sa kanyang isip ay isa itong tunay na manggagamot. Samantala, sinisimulan na ni Doc Aga ang pagsusuri sa pamamagitan ng pagbubukas ng damit ni Bino. Naalala niyang malakas itong nasipa sa dibdib kanina at iniisip kung may kinalaman iyon sa puso. Nang makita ang malaking pasa sa gitna ng dibdib, tumingin siya kay Thanek at tinawag ito. Agad namang lumapit si Thanek at tinanong kung ano ang kailangan. Kumuha si Doc Aga ng hiringgilya mula sa kanyang bag at sinabi kay Thanek na hawakan ng mahigpit ang pasyente. Sa harap ng mga taong nanunood, direkta niyang itinurok ang karayom sa gitna ng dibdib ni Bino. Sa takot, sumigaw ang isang lalaki at tinawag siyang baliw, ngunit agad itong sinakal ni Thanek at sinabing maghintay at magtiwala. Sa sandaling iyon, napaisip si Doc Aga at naunawaan kung bakit ganoon kayabang si Thanek. Matapos makakuha ng kaunting dugo gamit ang hiringgilya, muli niyang tinawag si Thanek at sinabing panoorin itong mabuti at sundin ang kanyang mga utos. Seryoso ang kanyang mukha habang sinasabing ito ang paraan para makapagliligtas ng buhay. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa dibdib ni Bino at malakas itong pinindot. Namangha si Thanek habang pinapanood siya. Ipinaliwanag ni Doc Aga na kailangang paulit-ulit at may lakas ang pagdiin sa dibdib. Makalipas ang ilang sandali, napansin niyang hindi pa rin sapat ang ginagawa. Pinunasan niya ang pawis at sinabi kay Thanek na siya naman ang gumawa. Bagamat naguguluhan, agad na sumunod si Thanek nang tawagin ang kanyang pangalan. Tinuruan siya ni Doc Aga na gamitin ang palad at idiin ito sa pagitan ng dibdib, sundan ng parehong bilis ng kanyang ginawa kanina. Huminga ng malalim si Thanek, ipinikit ang mga mata, at nagsimulang gawin ang sinabi. Habang ginagawa nila iyon, ang batang babae sa tabi nila ay nagtanong kung anong klaseng paraan iyon dahil hindi pa niya ito narinig o nakita kailanman. Ngunit nang tumingin siya muli sa kanilang ginagawa, bigla siyang natigilan. Bigla na lamang yumuko si Doc Aga at nagsimulang magbigay ng rescue breaths kay Bino.
Namutla ang mukha ng batang babae habang nakatingin sa kanilang dalawa, at sa kanyang isipan ay bumalik ang alaala kung paanong mariing tumanggi ang kanyang ama na kumuha ng iba pang asawa. Dahil dito, nagalit siya at agad hinawakan ang kwelyo ni Doc Aga, saka ito niyugyug habang sumisigaw na wala itong karapatang lapastanganan ang dalisay na pagmamahal ng kanyang ama. Sa sandaling iyon, nagdilim ang mukha ni Doc Aga at mababang boses niyang sinabi kay Thanak na maaari na itong tumigil. Agad namang huminto si Thanak at hinihingal na sumunod sa utos. Sabay-sabay nilang tiningnan si Bino, pati ang batang babae ay napako ang tingin dito. Lahat ng naroon ay halos hindi humihinga sa paghihintay. Ilang sandali pa, dahan-daang nagmulat ng mata si Bino at tumingin sa paligid. Sa isang tabi, nakaupo si Doc Aga at may bahagyang ngiti habang sinasabing nagkamalay na ang pasyente. Pagkaraan nito, sa kalye ay nagtipon ang maraming maharlika at nag-uusap-usap ng may pagkasabik. Lahat ay nakatuon kay Doc Aga at hindi makapaniwala sa kanilang narinig. Sinasabi ng ilan na tumigil na ang tibok ng puso ni Bino at wala na itong paghinga, kaya iniisip nilang patay na ito, ngunit nagawa pa rin itong buhayin. Kumalat ang usap-usapan na kaya niyang ibalik ang buhay ng patay. Narinig iyon ni Doc Aga at napangiti sa sarili, iniisip na wala naman iyong espesyal. Yumuko siya at tinanong si Bino kung malakas ba ang tama sa kanyang dibdib kanina, saka ipinaliwanag na nagkaroon ng pamumuo ng dugo malapit sa puso kaya ito tumigil sa pagtibok, ngunit naayos na niya iyon kaya wala na itong dapat ipag-alala. Matapos ang mahabang paliwanag, tumingin siya sa dalawang ngunit halatang wala silang naintindihan. Gayunpaman, napansin niyang nagbago ang kanilang tingin at kahit hindi nila lubos na naunawaan, punong-puno ito ng pasasalamat. Agad na lumapit ang batang babae at niyakap ang kanyang binti habang nagpapasalamat at humihingi ng tawad sa naunang asal. Tumayo rin si Bino at nagsabing dahil sa kanya ay may pagpapatuloy nila ang pagtatanghal sa tahanan ng opisyal. Napakunot ang noo ni Doc Aga at nagtataka kung bakit kahit muntik ng mamatay ay iniisip pa rin ito ang susunod na palabas. Ipinaliwanag ni Thanak na malaking pagkakataon para sa kanila ang magtanghal sa bahay ng gobernador dahil isa ito sa pinakamataas na opisyal sa lugar, at kung ang isang karaniwang tao ay mabibigyan ng ganitong pagkakataon ay napakalaking bagay na iyon. Samantala, ang mag-ama ay umiiyak sa tuwa. Habang nag-uusap sila, patuloy na naghahanap si Doc Aga sa kanyang bag at inabot ang gamot sa batang babae. Sinabing maaari nang magtrabaho muli ang kanyang ama at ipainom lamang ito kasama ng tubig. Pinayuhan din niya itong pumunta sa kanilang bahay para sa susunod na race eta. Narinig iyon ng babae at muling nagpasalamat, sabay tanong kung paano siya makakabawi. Itinaas ni Doc Aga ang kanyang kamay at halos sabihin na pera ang kapalit, ngunit bigla siyang tumigil at napatingin sa paligid. Napagtanto niyang maraming tao at hindi magandang pag-usapan iyon sa harap ng lahat. Napaisip siya sandali at saka sinabi sa babae na kung nais nitong magpasalamat ay may maitutulong ito sa kanya. Agad naman itong pumayag. Yumuko si Doc Aga at seryosong sinabi na nais niyang malaman ang ilang impormasyon tungkol sa Korea, iniisip na mas mahalaga iyon kaysa sa bayan. Nagulat ang babae sa kakaibang hiling ngunit wala itong nagawa kundi tanggapin. Lumipat ang tagpo sa nayo ng Suwan sa gabi, kung saan ang maliwanag na buwan ay tumatama sa mga bubong na pawid. Sa kalsada, may isang taong nakasandal sa tungkod at mabagal na naglalakad. Kasabay nito, naglalakad sina Thanak at Doc Aga sa isang tahimik na daan. Halatang pagod ang batang amo at mapotla ang mukha habang iniisip kung gaano pa katagal ang lalakarin nila. Napaisip siya na kung may sasakyan lamang ay aabutin lang iyon ng 30 minuto, ngunit sulit naman ang pagod dahil natulungan niya ang mga artista at nakakuha rin ng impormasyon kapalit nito. Nalaman niyang ang lugar na iyon ay Suwan, isang rehiyon sa Joseon, at base sa kanyang obserbasyon ay hindi pa umiiral ang Hashang Fortress kaya malamang ay bago pa ang panahon ni Haring Jeongjo. Biglang nagsalita si Thanak at sinabing mahina ang kanyang katawan dahil sa palagi niyang pag-inom. Napasimangot si Doc Aga at naisip na nagiging mayabang na naman ito. Napagtanto rin niya na ang kasalukuyan niyang katawan ay pag-aari ng isang hanggal na minamaliit ng sariling lingkod. Habang iniisip niya iyon, may narinig siyang boses na nagsabing huli na ang kanyang pag-uwi. Sa harap niya ay si Bokvan na nakatayo ng may madilim na ekspresyon at halatang galit,
tinatanong kung muli ba siyang uminom buong araw at sinasabing nawawala na siya sa katinoan. Sa sobrang galit, sinabi nitong baka mamatay ito sa sama ng loob at mas mabuti pang siya na mismo ang pumatay sa kanya ngayon. Napaatras si Doc Aga habang papalapit ang kanyang ama na may hawak na espada, iniisip na hindi siya makakaligtas sa ganitong sitwasyon. Sa isang iglap, sumugod si Doc Van upang saksakin siya. Sa gitna ng panganib, mabilis na nag-isip si Doc Aga at agad lumuhad sa harap nito. Natigilan si Doc Van bago pa man bumagsak ang kanyang espada at nagtanong kung ano ang ginagawa niya, sabay babala na mas masakit ang tama kung sa likod siya tatamaan. Pawis na pawis at hinihingal si Doc Aga bago nagsalita na balak niyang mag-aral ng medisina. Sa sandaling iyon, tila tumigil ang oras at hindi maunawaan ni Doc Van ang kanyang sinabi. Biglang lumapit si Thanek at sinabi na totoo yun dahil nakita niyang nagligtas ng buhay ang batang amo ngayong araw. Lalong nagulat si Doc Van at hindi makapaniwala, kaya pinaulit ito. Walang emosyon na kinumpirma ni Thanek ang sinabi at idinagdag na ni isang patak ng alak ay hindi ito uminom buong araw. Dahil dito, lalo pang nabigla si Doc Van at napasigaw. Nagtaka si Doc Aga kung bakit ganoon na lamang ang reaksyon nito. Ngunit nakita niyang napuno ng luha ang mga mata ng kanyang ama at bahagyang umiwas ng tingin habang pilit pinipigilan ang emosyon. Sa huli, tumalikod ito at sinabing tila imposible ang nangyayari at pinayuhan siyang pumasok na at magpahinga. Naiwan si Doc Aga na naguguluhan habang tinatanggal ang alikabok sa kanyang sarili at iniisip ang nasaksihan. Hindi niya akalaing iiyak ang kanyang ama at napagtanto niyang hindi lamang ito marunong magpahayag ng damdamin, katulad ng kanyang tunay na ama. Lumapit si Thanek at tinanong kung seryoso ba siya sa sinabi tungkol sa pag-aaral ng medisina dahil maaaring malagay sa panganib ang buhay ng iba. Hindi sumagot si Doc Aga at napabuntong hininga na lamang, iniisip na wala namang saysay ang paliwanag. Nakakita na siya ng napakaraming pasyente at kahit gaano pa siya katagal manatili sa panahong ito, hindi na siya maaaring manatiling isang inutil sa paningin ng iba. Kaya para sa kanya, ito ang tamang desisyon. Habang naglalakad, bigla niyang tinanong si Thanek kung ang grupo ng mga artista ay magtatanghal sa bahay ng gobernador. Nang makumpirma ito, sinabi niyang pupunta siya kinabukasan. Nagtaka si Thanek dahil kanina lamang ay ayaw niyang pumunta sa mataong lugar, ngunit agad niyang nakita ang mayabang ng ngiti ni Doc Aga na nagsabing pupunta siya upang ipakita sa lahat na kaya niyang magligtas ng buhay. Lumipat ang tagpo sa nangyari kahapon kung saan masiglang nagtatanghal ang grupo ng Circle. Habang pinapanood ng mga tao ang palabas, abala rin sila sa pagbubulungan. May nagsabi na muntik na raw mamatay si B at Yu kahapon, ngunit bigla raw may isang maharlikang sumulpot at nagligtas sa kanyang buhay. Tama raw ba iyon? Habang nag-uusap ang dalawang maharlika tungkol dito, biglang sumulpot si Doc Aga sa likuran nila na parang isang bugzo ng hangin. May halong yabang siyang lumingon sa dalawa at nagsabing siya ang tinutukoy ng kanilang usapan. Sa sandaling iyon, tila naging matalas ang pandinig ni Doc Aga, nakikinig sa bawat usapan sa paligid. Kahit sino pa ang abala sa anumang ginagawa, basta marinig niyang nababanggit ang paksa, agad siyang lumalapit upang ipagyabang ang kanyang sarili. Sa gilid, tahimik na pinagmamasdan ni Tanthok ang lahat at napaisip na bilang isang lingkod, hindi nararapat ang ganitong asal. Kahit sino pa ang gumagawa ng kung ano, basta nababanggit iyon, agad siyang sumusugod para magyabang. Napansin ito ni Tanthok na nakatayo sa gilid at napaisip, bilang isang lingkod, hindi nararapat na ganoon ang kanyang sinasabi, ngunit tila labis na palabas ang kilos ng kanyang amo. Napatitig na lamang siya rito, tila wala nang masabi. Para bang nabasa ni Doc Aga ang kanyang iniisip dahil bigla itong lumapit at nagtanong, "Tinawag mo ba akong palabas?" Ngunit wala man lang galit sa kanyang tinig. Sa halip, ipinaliwanag niya ang kanyang ginagawa, "Nagtatrabaho ako, ito lang ang paraan para makahikayat ng mas maraming pasyente, kailangang magtayo ng tiwala at pangalan." Naalala ni Doc Aga ang nangyari sa manggagamot noong nakaraang araw at napaisip, dapat sa akin pumunta ang mga pasyente. Ako na may kaalamang medikal na daan-daang taon ang agwat kumpara sa iba, mas maayos ang paggagamot kaysa ipagkatiwala sa mga pekeng manggagamot. Maya-maya, may isang lingkod na lumapit at magalang na nagsabi na nais siyang makita ng kanilang batang amo. Nang marinig iyon, bahagya siyang ngumiti na may halong kumpiyansa at naisip na epektibo nga ang kanyang ginagawa.
Kalaunan, sa loob ng mansyon ng opisyal, magalang na nakaluhod si Doc Aga sa harap nito. Dahan-dahan niyang itinaas ang ulo at minasdan ang taong nasa kanyang harapan, ito na pala ang mahistrado, at ramdam niya agad ang bigat ng presensya nito. Nagsalita ang mahistrado at tinanong ang kanyang pangalan, at agad siyang nagpakilala. Umubo ng bahagya ang mahistrado at nagpatuloy, marami raw kumakalat na usap-usapan na isa lamang siyang hanggal, ngunit tila hindi iyon totoo. Narinig din nito na kaya niyang buhayin ang isang taong patay na, at kung totoo iyon, huminto ito sandali habang matamang nakatitig sa kanya, nais nitong malaman kung kaya rin ba niyang ibalik sa buhay ang iba pang bagay. Sa sandaling iyon, bahagyang dumilim ang ekspresyon ng mahistrado. Napaisip si Doc Aga na may halong pag-aalala, ano kayang ibig sabihin ng ibalik sa buhay ang ibang bagay, ngunit naunawaan niyang ito ang pagkakataon para makakuha ng pabor mula sa isang mataas na opisyal. Basta kaya kung iligtas, iyon ang mahalaga. Sa isip na iyon, mahinahon siyang sumagot, kung maaari ninyong ipaliwanag ng mas malinaw, gagawin ko ang makakaya kung iligtas iyon. Sandaling nanahimik ang mahistrado bago binigkas ang isang salita, dangal. Hindi pa rin agad naunawaan ni Doc Aga ang tinutukoy nito, hanggang sa idinagdag ng mahistrado sa pinakamalungkot na tinig, ang dangal ng isang lalaki, patay na at hindi na muling mabubuhay. Nagulat si Doc Aga sa narinig dahil napakasela ng usaping iyon. Bigla niyang naalala na may nakita siyang Viagra sa kanyang bag ng medisina kanina, at sa ideyang iyon, sumilay ang malapad na ngiti sa kanyang mukha. May kumpiyansa siyang ngumiti at sinabi sa mahistrado na kaya niya itong gamutin. Kinabukasan, sa pagsikat ng araw sa ibabaw ng mga bubong ng suon, naroon agad ang mahistrado sa harap ng pintuan ni Doc Aga at malakas na tumatawag kung nasa loob ba siya. Inaantok na binuksan ni Doc Aga ang pinto habang hinihimas ang mata at nagtatanong kung sino ang napakaaga. Bumungad sa kanya ang masayang mukha ng mahistrado na halos sumisigaw sa tuwa, buhay na ito, bumalik na, muling nabuhay ang aking dangal, para akong isinilang muli. Umalangaw-ngaw ang kanyang tinig sa paligid. Sa kabilang banda, napaisip si Doc Aga ng may halong pagod, tila hinanap agad siya nito pagkasilang pa lang ng araw, mukhang naging napakasaya ng gabi nito. Walang pakialam ang mahistrado sa kanyang dignidad at agad siyang niyakap habang sinasabing dahil sa kanya ay naging tunay siyang lalaki, at lahat ng iyon ay utang niya kay Doc Aga. Sa sandaling iyon, may taong napadaan at nang makita ang tagpong iyon ay nabitiwan ang hawak nitong basket ng mga persimmon. Si Tanthak ay natigilan at napatingin sa nagkalat na mga prutas sa lupa bago agad na nagpakita ng pagkainis sa kanilang dalawa. Napasigaw na lamang si Doc Aga sa pagpapaliwanag na hindi iyon ang iniisip nito. Marahang hinawakan ng mahistrado ang kanyang kamay na parang isang mahalagang bagay at may luha sa mga mata na nagpasalamat ng taos puso. Sinabi nito na nais siyang gantimpalaan at tinanong kung ano ang kanyang nais, anumang hiling ay handa nitong tuparin. Nagulat si Doc Aga at muling nagtanong kung kahit ano, at nang makatanggap ng matibay na sagot, ngumiti siya ng may kakaibang intensyon. Makalipas ang ilang sandali, nakatayo si Doc Aga at pinagmamasdan ng isang bagong mansyon. Labis ang kanyang tuwa at may ngiting hindi maalis habang iniisip na sa ilang pirasong Viagra lamang ay nakapagpatayo siya ng isang buong ospital, at hindi na niya kailangang magbayad ng napakamahal na lupa. Para sa kanya, tila napakalaking swerte ang kanyang nakuha. Higit pa rito, naging napakapopular agad ang lugar mula nang ito ay magbukas. Sumilip siya sa labas at nakita ang napakaraming taong nagtipon-tipon, sabik na magpatingin. Nagtutulakan ang lahat upang mauna, at malaking bahagi nito ay dahil sa mahistrado na dating kilala sa pagiging mainitan ang ulo ngunit biglang naging maamo. Dahil dito, mabilis na kumalat ang magandang balita, at nadagdagan pa ng patuto ng pamilya mula sa Serco kaya lalo itong pinaniwalaan ng marami. Sa pagkakataong ito, tunay nakikita ng malaki si Doc Aga. Hindi nagtagal, may lumapit sa kanya upang bumati. Isa itong dalaga na anak ng may-ari ng Serco. Humingi ito ng paumanhin dahil sa huli nitong pagpapakilala at sinabi ang kanyang pangalan na Lian. Napansin niyang kulang sa tao si Doc Aga kaya nag-alok siyang tumulong ng masigla. Paano naman siya tatanggi, kaya agad siyang pumayag. Napangiti si Doc Aga at nasabi sa sarili na talagang napakasigasig ng mga tao sa Joseon. Pagkatapos ay tumingin siya sa mahabang pila ng mga pasyente at malakas na nagsabi na pumasok ang bawat isa ng paisa-isa.
Ang unang pasyente ay isang matandang babae na gumagamit ng tungkod sa paglalakad. Sinundan ito ng isang lalaking sinusuri ang tibok ng puso. Seryoso at maingat si Doc Aga sa bawat pasyenteng kanyang tinitingnan, habang si Tanthak naman ay abala sa pagtulong na parang isang nurse. Biglang may narinig na kaguluhan mula sa labas at agad nagbago ang kanyang mukha. Sa bakuran, malakas na hamampas sa lupa ang paa ng kabayo habang may isang grupo ng mga lalaking marahas na sumingit sa unahan ng pila at sumigaw na dumating ang mahistrado ng anong at dapat silang bigyan ng daan dahil nais nitong magpagamot. Hinanap nila ang manggagamot at inutusan itong lumabas agad. Nakaupo sa kabayo ang isang lalaking may hindi kaaya-ayang ekspresyon. Lumapit si Tanthak upang salubungin ang mga ito at magalang na nag-abot ng numero habang sinasabing maghintay muna sila dahil susundin ang tamang pila. Napansin ng isang tauhan sa unahan ng hawak na numero at agad nanlaki ang kanyang mga mata sa galit. Kumuyam ang kanyang mga kamao, dumilim ang kanyang mukha, at galit na tinawag si Tanthak na bastardo. Sa isang iglap, bigla niyang iwinasiwas ang kamay at malakas na sinampal si Tanthak habang sumisigaw. Tinanong pa kung kilala ba nito ang kanyang amo. Maging si Doc Aga na abala sa loob sa pagsusuri ng pasyente ay napalingon sa gulat nang marinig ang kaguluhan. Mayabang na sigaw ng tauhan, ipinakilala nito ang kanyang kasama bilang dakilang mahistrado ng Ansong at kinwestiyon kung paano ito pinaghihintay kasama ng mga karaniwang tao. Sinabihan pa si Tanthak na ayusin ang asal nito bago muling iangat ang kamay upang manampal. Ngunit sa pagkakataong iyon, nasalo ni Tanthak ang kanyang braso sa ere. Nagulat at lalong nagalit ang tauhan. Sinubukan nitong bumawi ngunit hindi na may galaw ang kanyang kamay. Itinaas ni Tanthak ang tingin at madilim ang mukha habang mariing sinabi na pareho lamang silang mga karaniwang tao. Namula sa galit ang tauhan at nang inig habang iniisip kung bakit napakalakas ng kaharap. Sa sandaling iyon, nagmamadaling lumabas si Doc Aga upang alamin ang nangyayari. Bakit napakaingay? Ito ay isang klinika, at kung magdudulot sila ng gulo ay palalayasin niya ang lahat. Nang makita siya ng tauhan ng mahistrado ay bahagya itong napaatras at napaisip kung isa ba itong maharlika. Napatingin ito sa mahistrado para humingi ng tulong ngunit iwinasiwas lamang nito ang kamay at sinabing siya na ang bahala. Ipinatong ng mahistrado ang paa sa sintas ng kabayo at sa mababang tinig ay nagtanong kung hindi ba siya gagamutin. At sinabi pa ngayon lamang niya naranasan ang ganitong pagtrato. May banta sa kanyang mga salita nang banggitin niyang titingnan niya kung mapapanatili pa ang ganoong asal matapos niyang parusahan ang buong pamilya ng kaharap. Pagkatapos, mayabang niyang tiningala si Doc Aga na hindi man lang natinag at tinawag pa siyang walang galang. Nang marinig iyon ng mahistrado ay lalo itong nagalit at pinagtitigan si Doc Aga, tinanong kung iyon ba ang kanyang asal at kung may problema siya. Ngunit nanatiling kalmado si Doc Aga habang iniisip na umaasta lamang ito dahil sa mataas nitong katayuan. Para sa kanya, hindi ito bago dahil may karanasan na siya sa ganitong sitwasyon. Bahagya siyang yumuko at tumitig sa mahistrado habang tinatanong kung ganoon nga ba, ginamit pa ang tono na tila tumatama sa pride nito. Tinamaan ng mahistrado at agad itong nap-icon, kumuyam ang mga ngipin at sumigaw kung paano siya nagawang harapin ng ganoon. Tulad ng inaasahan, hindi nito napigilan ang sarili at iwinasiwas ang kamay na bahagyang dumampi sa mukha ni Doc Aga. Sa sandaling iyon, tila inaabangan ni Doc Aga ang pagkakataong iyon kaya bigla siyang bumagsak paatras at nagwika ng malakas na tila naghihingalo. Ipinagsigawan niyang pinagbuhatan siya ng kamay ng mahistrado ng anong at sinisira pa umano nito ang mansyon ng gobernador. Hindi pa siya tumigil at idinagdag pa kung kailan pa naging mas mataas ang katayuan ng mahistrado kaysa sa gobernador. Nagulat ang mahistrado at agad napasigaw, tinanong kung bakit siya gumagawa ng eksena gayong hindi naman siya talaga hinampas, ngunit saka lamang nito napagtanto na ang lugar na iyon ay mansyon ng gobernador. Sa mismong sandaling iyon, lumabas ang gobernador matapos marinig ang ingay sa labas. Ang kanyang mukha na likas ng nakakatakot ay lalo pang naging mabigat at maringal ang dating. Pagkakita pa lamang sa kanya ay agad nang pinagpawisan ng malamig ang mahistrado. Naalala ni Doc Aga ang mga karanasan niya noon, kung paanong ang mga taong abusado sa kapangyarihan ay laging nagsisimula sa tanong na kung kilala ba sila. Kahit sa lugar na may batas, may mga ganitong tao pa rin, kaya hindi na siya nagtaka na mayroon ding ganito sa Joseon.
Naranasan na rin niyang makakita ng kaguluhan sa loob ng ospital kaya sinadya niyang magrento ng lugar na pag-aari ng gobernador upang magkaroon ng proteksyon sa ganitong sitwasyon. Hindi na makapagsalita ang mahistrado sa takot. Tinitigan siya ng gobernador mula sa itaas at sa mababang tinig ay tinanong kung ano ang ginagawa nito sa kanyang bahay at kung balak ba nitong sirain iyon. Namutla ang mahistrado at agad yumuko habang nauuto. Saglit itong nag-isip bago tuluyang lumuhad at malakas na humingi ng paumanhin, sinabing hindi niya alam na iyon ay mansyon ng gobernador. Nanatiling tahimik ang gobernador at malamig na tinitigan ang nanginginig na mahistrado bago tuluyang nagpasyang huwag nang palakihin ang usapin at umalis na may kasamang babala. Sa wakas, umabant si Doc Aga na tila matagal nang hinihintay ang pagkakataong iyon at masiglang nagsalita, pinayagan ang gobernador na mauna. Bigla naman itong napalingon at nagtanong kung hindi ba niya sinabi na susundin ang pila ng pasyente. Sa pagkakataong iyon, magalang na yumuko si Doc Aga at sumagot na hindi siya maaaring maging mahigpit sa patakaran kung may utang na loob siya. Sinabi niyang palaging bibigyan ng prioridad ang gobernador sa oras ng paggagamot. Natuwa ang gobernador sa sagot na iyon at napahalakhak habang naglalakad palayo. Pinuri pa si Doc Aga sa pagiging marunong umintindi sa dangal ng isang tao. Sa sarili, bahagyang ngumiti si Doc Aga at naisip na ligtas na ang kanyang klinika sa suon at higit sa lahat ang kaligtasan ang pinakamahalaga. Habang nag-uusap sila, sinabi ng gobernador na naparito siya upang hilingin na tingnan ni Doc Aga ang isang pasyente na isa ring bihasang mandirigma at kaibigan niya. Pagsapit ng dapit hapon, sumisilip ang huling liwanag ng araw sa mga bubong habang inaayos ni Doc Aga ang kanyang mga gamit at nagpasalamat sa lahat sa kanilang pagtulong. Sa sandaling iyon, may isang tinig na narinig kasabay ng pagpasok ng isang tao na nagtatanong kung naroon ang manggagamot. Pagkakita pa lamang ni Doc Aga ay agad niyang nakilala ang taong iyon bilang ang pasyenteng ipinadala ng gobernador. Ngunit nang masdan niya ito ng mabuti, nabigla siya. Napansin niya ang kaliwang binti nito na labis ang pagdurugo ngunit nakarating pa rin ito roon. Habang tinatitigan niya ito, lalo siyang napakunot ang noo dahil tila pamilyar ang anyo nito. Ang presensyang taglay nito ay mabigat at hindi basta-basta. Ang taong nakasandal sa tungkod sa kanyang harapan ay si Lithan. Sa kabila ng kanyang sugat, matalim ang kanyang tingin habang nakatitig kay Doc Aga. Sa sandaling iyon, tila may naalala si Doc Aga at agad siyang pinagpawisan ng malamig, bahagyang nakabuka ang bibig habang nauuto. Napansin ni Doc Aga ang taong nasa kanyang harapan at agad siyang kinilabutan dahil isa itong napakakilalang personalidad sa kasaysayan. Nanginginig pa niyang itinuro si Lithan at halos mapabulalas sa takot, na parabang may paparating na 100 na sundalo. Lalong nagtaka ang kausap niya sa sinabi niyang iyon. Habang unti-unting dumidilim ang paligid, nanatiling maliwanag ang loob ng mansyon. Maingat na sinusuri ni Doc Aga ang sugat sa binti ni Lithan at hindi pa rin siya makapaniwala. Para sa kanya, napakalabong mangyari ang ganito, na hindi lamang siya napunta sa Joseon kundi naging pasyente pa niya ang mismong si Sunshin. Ngunit nang tuluyan niyang alisin ang benda, lalo siyang nabigla. Ang kaliwang binti nito ay sobrang namamaga at tila malubha na ang pagkabulok ng laman. Maging sina Lian at Tanthak ay natigilan sa nakita nilang kalagayan. Namutla si Doc Aga at napaisip na mas malala pala ito kaysa sa inaakala niya at kailangan na itong oprahan agad. Sa kabila ng seryosong sitwasyon, mahinahong nagsalita si Sunshin at ipinaliwanag na matagal na ang sugat at pansamantala lamang niya itong nabendahan. Nais nitong malaman ang opinyon ng isang manggagamot tungkol sa kanyang kalagayan. Pinagpawisan ng malamig si Doc Aga bago sumagot na isang himala na nakakalakad pa ito. Hindi lamang bali ang buto kundi nausag pa ito sa pwesto, at nasira rin ang mga ugat kaya namamaga ng husto ang binti. Ipinaliwanag niyang kailangan agad itong oprahan, alisin ang naipong lasong dugo, itali ang mga napinsalang ugat, at ibalik sa tamang ayos ang buto. Matapos marinig ang lahat ng iyon, payak lamang ang sagot ni Sunshin na kung iyon ang nararapat ay gawin na ito. Muling nag-alala si Doc Aga at nilinaw na kakailanganin niyang hiwain ang binti nito, ngunit buong tatag na sumagot ang mandirigma na ang isang tunay na mandirigma ay hindi natatakot sa ganitong bagay. Labis na humanga si Doc Aga sa ipinakitang lakas ng loob nito. Sa kabila ng maririnig na hiwa at pag-aayos ng buto, nanatili itong kalmado.
Ngunit sa kabila nito, alam niyang napakahirap ng operasyong haharapin nila dahil kulang ang mga kagamitang medikal sa lugar na iyon. Gayunpaman, wala siyang ibang pagpipilian dahil kung pababayaan iyon ay tuluyang mabubulok ang binti at ikamamatay ni Lithan. Agad nilang sinimulan ang paghahanda para sa operasyon. Seryoso ang lahat habang hawak ni Doc Aga ang isang hirenggilya at iniisip na kahit hindi ito sapat para sa buong proseso, mas mabuti na rin ito kaysa wala. Matapos iturok ang pampamanhid, unti-unting nawala ng ulirat si Lithan. Nakahinga ng bahagya si Doc Aga at nakita niyang yumepekto ang gamot. Inutusan niya si Tanthak na sundin ng eksakto ang kanyang mga sasabihin habang si Lian ay tumulong sa gilid. Sinimulan niya ang operasyon sa pamamagitan ng maingat na paghiwa sa binti ni Sunshin. Kinabahan si Lian sa nakikita, lalo na nang bumuhos ang maraming dugo matapos ang hiwa. Ipinaliwanag ni Doc Aga na ito ay namuong dugo lamang. Gayunpaman, hindi may kakaila ang kanyang pag-aalala dahil napakarami ng dugo. Napaisip siya na kung arterya ang nataman ay dapat ay matagal nang namatay ang pasyente, kaya malamang ay ugat ang pumutok. Agad niyang inutusan si Tanthak na ibigay ang mga gamit at hawakan ng mahigpit ang pasyente. Isa-isa niyang tinahi ang mga napinsalang ugat habang patuloy na pinapakalma ang sarili. Nang tuluyang huminto ang pagdurugo, agad niyang pinaalalahanan si Tanthak na huwag magpakampante dahil kailangan pa nilang ayusin ang buto. Habang ginagawa ito, napaisip si Tanthak kung kailan natutunan ni Doc Aga ang ganitong kakayahan. Sa kabilang banda, bahagyang nagkamalay si Sunshin at ramdam ang matinding sakit. Pinisil nito ang mga labi habang pinapawisan at nakatingin sa sariling binti. Matapos ang matinding pagsusumikap, nagtagumpay si Doc Aga na maibalik sa tamang pwesto ang buto at itinaas pa ang isang metal na plato bilang solusyon upang mapirmi ito. Ipinaliwanag niyang ito ang magpapatibay sa balik. Gayunpaman, nahirapan siya sa paglalagay nito dahil matigas ang buto at wala siyang sapat na kagamitan. Habang ginagawa iyon, nanginginig ang kanyang mga kamay at patuloy ang pag-agos ng pawis. Napansin din niyang nawawala na ang bisa ng pampamanhid ngunit hindi man lang sumigaw si Sunshin, na lalo niyang ikinabilib. Sa gitna ng matinding sakit, tiniis nito ang bawat sandali nang hindi umaangal. Mabilis na kumilos si Doc Aga at pinatatag ang metal na plato habang pinapakalma ang pasyente at hinihiling na magtiis pa ng kaunti. Sa huli, matagumpay niyang naayos ang lahat. Sa tabi nila ay nakatambak ang mga benda na nabahira ng dugo. Matapos ang mahabang oras ng operasyon, natapos din ang pagtatahi. Dahan-daang ibinaba ni Doc Aga ang kanyang maskara at masayang sinabi na naging matagumpay ang operasyon. Sa kanyang isipan, hindi pa rin siya makapaniwala na nagamot niya si Lithan. Bahagyang umupo si Sunshin at mahinang nagsalita na mas gumaan na ang kanyang pakiramdam. Ngunit sa mismong sandaling iyon, bigla siyang napatigil. Pagtingin niya sa unahan, bigla siyang nagulat nang makita si Doc Aga na nakahandusay sa lupa at walang malay. Agad siyang tinawag kung ayos lang ba ito, ngunit napansin nilang maayos naman ang kalagayan nito at tila natutulog lamang. Makalipas ang ilang sandali, tulad ng inaasahan, nakahiga si Doc Aga na nakapikit, nakataob ang mga mata, at may bahagyang laway pa sa gilid ng bibig. Nagtaka ang lahat sa kanilang nasaksihan at hindi maunawaan kung ano ang nangyari. Maya-maya, umalangaw-ngaw ang masayang tawa ni Sunshin at nagpasalamat siya sa kanilang lahat. Kinabukasan, nang sumikat na ng husto ang araw, nagising si Doc Aga at biglang napabangon habang sumisigaw, nagtatanong tungkol sa kalagayan ng binti ni Sunshin. Habang kalahating gising pa, napansin niyang nakaupo sa tabi niya si Lian na masayang bumati sa kanya. Doon niya napagtanto ang nangyari at naisip na marahil ay nahimite siya dahil sa sobrang pagod at tensyon mula sa operasyon. Napailing siya sa hiya sa sariling isip, dahil isang kilalang propesor pa naman ang mawalan ng malay sa ganitong paraan. Sa sandaling iyon, may isang taong nagmamadaling pumasok at hingal na ibinalita na may nangyaring problema. Sa kabilang banda, si Sunshin ay nakatayo na sa lugar ng pagsasanay sa espada, nakabenda ang binti at seryoso ang ekspresyon. Bigla niyang iwinasiwas ang espada ng buong lakas. Nakita ito ni Tanthak at agad na nagreklamo kay Doc Aga, sinabing mula pa kaninang madaling araw ay ganoon na ito at hindi nakikinig sa anumang payo, at nag-aalala siyang baka bamuka ang sugat nito.
Ngunit tila walang gaanong interes si Doc Aga at naglakad palayo habang sinasabing akala niya ay mas seryoso ang problema. Napabuntong hininga siya at sinabing hindi nila mapipigilan ang ganitong uri ng tao, dahil para sa kanila ay mas mahalaga ang tungkulin kaysa sa sariling buhay. Ang mga katulad ni Sunshin ay alam ang limitasyon ng kanilang katawan, at kung pipigilan siya sa paggalaw ay mas pipiliin pa nitong umalis kaysa hindi tapusin ang kanyang gawain. Nagtanong si Tanthak kung hahayaan na lamang ba nila ito, ngunit may sariling plano si Doc Aga. Ngumiti siya at sinabing kung hindi nila kayang baguhin ang isip ni Sunshin, babaguhin na lamang nila ang sitwasyon. Sa isang paraang hindi halata, nagpakita siya ng kakaibang ngiti. Lumipat ang tagpo sa hapag-kainan kung saan may ilang putahe. Inilapag sa harap ni Sunshin ang isang ginintuang kayumangging pagkain. Tinitigan ito ni Sunshin na may kislap sa mata at nagtanong kung ano iyon. Inabot ni Doc Aga ang isang piraso at ipinaliwanag na ito ay pritong manok. Pagkatapos, isinubo niya ito kay Sunshin. Sa unang kagat pa lamang, nanlaki ang mga mata nito sa gulat habang naramdaman ang pagsabog ng lasa sa kanyang bibig. Dahan-daang ipinaliwanag ni Doc Aga na hindi lamang ito masarap kundi naglalaman din ng protina na makapagpapalakas ng katawan. Ngunit may kondisyon, kailangan sundin ni Sunshin ang kanyang mga utos sa pag-eehersisyo upang tuluyang lumakas. Namangha si Sunshin at tila hindi makapaniwala sa narinig. Ngumiti si Doc Aga habang kumakain din at sinabing bilang isang doktor, mapagkakatiwalaan ang kanyang sinasabi. Makikita si Doc Aga na pinagmamasdan si Sunshin na tahimik na nakaupo sa mga baitang. Napansin ito ni Tanthak at labis na nagulat dahil dati ay hindi ito mapigilan, ngunit ngayon ay kusang nagpapahinga. Naisip niyang marahil bahagi rin iyon ng pagsasanay. Sa kabilang banda, lihim na napangiti si Doc Aga at natutuwa sa naging resulta ng kanyang paraan. Para sa kanya, naging matagumpay ang kanyang panghihikayat. Sa isip niya, kung magpapatuloy ito, magtatagumpay si Sunshin tulad ng sa kasaysayan at makikita pa niya ang bantog na turtle ship. Ngunit bigla siyang napaisip at napabalik sa realidad. Kung may digmaan, maaaring iyon na ang Indian War. Sa ideyang iyon, namutla siya. Sa loob ng mansyon, maliwanag at maaliwalas ang langit, ngunit tila nagmamadali si Doc Aga habang hinahanap si Lian. Tinanong niya kung may balita na tungkol sa hinahanap niya, ngunit sinabi nitong wala pa ring nakakaalam. Lalong namutla si Doc Aga at napaisip na maaaring hindi na siya makabalik, at may posibilidad na mamatay siya sa darating na digmaan. Sinubukan niyang pakalmayin ang sarili at naisip na bata pa si Sunshin kaya maaaring may oras pa upang maghanda. Ngunit kahit gaano siya kagaling na doktor, hindi niya kayang harapin mag-isa ang isang malaking digmaan. Habang malalim ang kanyang iniisip, may narinig siyang tinig na nagsabing magtiwala lamang. Paglingon niya ay agad niyang nakilala ang kanyang ama sa Joseon. Lumapit ito at napansin ang kanyang mukha, tinanong kung bakit tila nakakita siya ng multo. Napakamot si Doc Aga at pilit na ngumiti habang tinatanong kung bakit ito naroon. Medyo naguguluhan pa siya dahil ang kanyang tunay na ama ay matagal nang wala. Ipinaliwanag ng kanyang ama na may dalang pasyente at kailangan ng agarang paggagamot dahil malubha ang kalagayan nito, at si Doc Aga ang pinakamahusay na manggagamot sa Soon. Tahimik na minasdan ni Doc Aga ang lalaking kasama nila at napagtantong may ipapagamot ito. Tiniyak niya na mahusay ang kanyang kakayahan at maaaring magtiwala sa kanya. Sumang-ayon ang lalaki at hiniling ang kanyang tulong. Makalipas ang ilang sandali, nakarating sila sa isang lugar at labis na nagulat si Doc Aga nang makita na ang isang maharlika ay nakatira sa isang payak na kubo. Hindi niya maintindihan kung bakit ganito ang kalagayan nito. Biglang gumuhit ang matanda ng linya sa lupa gamit ang sanga at inutusan si Doc Aga na manatili sa likod nito habang sinusuri ang pasyente. Nalito siya at hindi maunawaan ang nangyayari. Nang tanungin kung nasaan ang pasyente, itinuro lamang ang loob ng kubo at sinabing kung tatawag siya ay sisigat ito. Napatigil si Doc Aga at hindi makapaniwala na gagamutin niya ang isang pasyente nang hindi nakikita. Ngunit mariing sinabi ng matanda na hindi maaaring magharap ang lalaki at babae ng basta-basta. Lalong nahirapan si Doc Aga sa sitwasyon ngunit wala siyang magawa dahil panauhin ito ng kanyang ama. Habang nag-iisip, bigla niyang naamoy ang isang matapang at hindi kaaya-ayang amoy na nagmumula sa loob. Napansin din ito ni Lian at Tanthak.
Sa kabila nito, lumapit pa rin siya ngunit agad siyang pinigilan ng matanda. Napangiwi si Doc Aga sa inis ngunit pinigilan ang sarili. Sa huli, sumuko siya at nagsimulang magtanong mula sa labas. Ipinakilala niya ang sarili bilang manggagamot at humingi ng pahintulot na magtanong. Mula sa loob ay sumagot ang isang babae. Sa tunog pa lamang ng boses nito, napansin niyang paos ito at tila may mataas na lagnat. Tinanong niya kung kailan nagsimula ang sakit at kung anong bahagi ang pinakamasakit. Sumagot ang babae na 10 araw na siyang may sakit at labis ang sakit ng kanyang kanang binti. Napaisip si Doc Aga dahil matagal na ang 10 araw. Tinanong niya kung may kakaibang nangyari bago siya magkasakit. Matapos mag-isip, naalala ng babae na tila may natapakan siya at damyugo yun ng kaunti ngunit hindi niya ito pinansin. Sa puntong iyon, agad na dumilim ang mukha ni Doc Aga at napaisip kung maaaring tetano o impeksyon sa laman. Sa huli, buong kumpiyansa niyang sinabi na kaya niya itong gamutin sa loob lamang ng ilang araw. Nagulat ang matanda at tinanong kung sigurado siya. Ngumiti si Doc Aga at ipinaliwanag na hindi naman ito mukhang malubhang karamdaman at sa tamang gamot ay agad ding gagaling ang dalaga. Pagkarinig niyon, ngumiti ang lalaki at nakipagkamay habang pinupuri siya. Sinabing kasing husay siya ng mga kumakalat na usap-usapan at taos-puso siyang nagpapasalamat. Magalang na sumagot si Doc Aga na wala itong anuman dahil panauhin ito ng kanyang ama at tungkulin niyang tumulong. Sa kanya sinabing magkikita na lamang sila muli bago siya tuluyang tumalikod kasama ang dalawa. Naiwan si Truang Khan na nakangiti sa likuran, halatang labis ang tuwa, at hindi napigil ang mapaluha habang marahang nagpapasalamat sa sarili. Habang naglalakad sila palayo, nagtanong si Tanthak nang may pagtataka kung seryoso ba ang kanyang amo. Hindi agad naunawaan ni Doc Aga ang ibig nitong sabihin kaya ipinaliwanag nito na hindi pa nga nila nakikita ang mukha ng pasyente ay nakapagbigay na siya ng gamot, at tila napakadali ng pagtrato niya sa isang malubhang karamdaman, lalo na at may kakaibang amoy sa paligid na parang may nabubulok. Sa halip na sumagot agad, napalingon si Doc Aga at tinanong si Tanthak kung sa tingin ba nito ay ganoon lang kadaling gamutin ang dalaga. Pagkatapos ay tahimik niyang inisa-isa ang kanyang pagsusuri at sinabing nangangailangan ng agarang operasyon ang pasyente dahil napakalubha na ng kalagayan nito. Lalong naguluhan si Tanthak at nagtanong kung bakit nagsinungaling pa siya kung ganoon. Yumuko si Doc Aga at sa mahinang tinig ay ipinaliwanag na kailangan muna nilang pakalmehin ang pamilya, at pagdating ng gabi ay palihim siyang babalik upang gamutin ang dalaga. Pagsapit ng gabi sa rehiyon ng Soon, maliwanag ang paligid dahil sa liwanag ng buwan. Marahang sumilip si Doc Aga mula sa likod ng isang harang habang sinusuri ang paligid. Kasama ang dalawa, mabilis silang kumilos at nagtago sa mga pader ng mga bahay hanggang sa marating ang kubo. Dahan-dahan silang sumandal sa pader at muling sumilip si Doc Aga upang tiyakin ang sitwasyon. Nang makitang walang ilaw sa loob, bahagya siyang napangiti at sinabing patay na ang mga ilaw. Kinabahan si Tanthak at agad nagmungkahing bumalik na sila dahil baka magkamali ang mga tao ng akala, ngunit matatag na tumanggi si Doc Aga. Ipinaliwanag niyang kritikal na ang kalagayan ng pasyente at malinaw na nararamdaman din iyon ni Tanthak. Idinagdag pa niya na batay sa ugali ng ama nito, malamang ay ganoon din ang dalaga kaya tiyak na tatanggi ito kung lalaki ang gagalaw sa kanya. Naunawaan nito ni Tanthak. Itinuro ni Doc Aga si Lian at sinabing pinaghandaan niya ang sitwasyong ito, kaya isinama niya ito para sa operasyon. Siya ang gagabay habang si Lian ang mismong magsasagawa ng operasyon. Nabigla si Lian at hindi agad naintindihan ang nangyayari. Nang tanungin niya ito, kalmadong sumagot si Doc Aga na sa gabay niya ay hindi ito magiging mahirap, at panahon na rin upang matuto sila ng medisina. Sa isip niya, bago pa sumiklab ang digmaan, kailangan niyang makapagsanay ng mas maraming manggagamot. Ilang sandali pa, mabilis na nakalundag si Lian sa ilalim ng maliwanag na buwan at maayos na lumapag, habang si Doc Aga ay hirap na umakyat sa pader. Sa isip niya, kahanga-hanga ang liksi ni Lian at kung magkamali siya ay maaaring mabalian pa siya ng buto. Naiwan si Tanthak upang magbantay habang pinagmamadali sila. Maingat na binuksan ni Doc Aga ang pinto at tahimik na pumasok sa loob. Habang nililibot ang paningin, hindi niya maiwasang mamangha sa dami ng mga pintura at aklat, tanda ng pinong panlasa ng isang anak ng Maharlika. Sa sandaling iyon, nagsalita ang nasa loob at sinabing inaasahan na niyang darating siya dahil hindi yumepekto ang ibinigay na gamot,
ngunit bilang anak ng Maharlika ay hindi pa rin nararapat na tumanggap ng paggamot mula sa isang lalaki sa gabi at pinakiusapan siyang umalis. Nagulat si Doc Aga dahil tila inaasahan na siya nito at napansin niyang kahawig nito ang ugali ng ama. Saglit siyang nag-isip at napakunot ang noo ngunit nagpa siya pa ring hindi susuko sa pasyente. Tinanong niya kung maaari siyang magpatuloy basta hindi siya hahawak, at nag-alinlangan mang sumagot ang dalaga ay pumayag din ito. Ipinakilala ni Doc Aga ang sarili at sinabing ipapakita niya kung paano ginagamot ng isang doktor ang pasyente. Nag-aalangan pa rin ang dalaga at nababahala na baka malaman ng kanyang ama, ngunit mariing sinabi ni Doc Aga na titingnan lamang niya ito dahil malubha na ang kalagayan nito. Sa hiya, mahigpit na hinawakan ng dalaga ang kumot. Muli siyang nakiusap na payagan ang gamutan dahil kung pababayaan ito ay maaaring umabot sa pagputol ng binti. Dahil sa takot, napilitang pumayag ang dalaga. Habang inihahanda ang mga kagamitan, napaisip si Doc Aga na nalampasan na nila ang unang pagsubok. Pag-angat ng kumot, agad niyang nakita ang paa ng dalaga at dahil sa amoy ay lalo niyang natiyak ang kalubhaan ng kondisyon. Namamaga ito ng husto at nangangailangan ng agarang aksyon. Inutusan niya si Lian na ihanda ang mga gamit, ngunit hindi agad ito nakasunod dahil hindi nito naintindihan ang mga terminong ginamit. Kaya kinailangan niyang ipaliwanag muli gamit ang mas simpleng salita. Matapos makuha ang mga kailangan, itinuro niya ang sugat sa talampakan at iniutos na hiwain ito. Nang marinig iyon, kinilabutan si Lian at nagtanong kung hindi ba ito masakit at tila malupit. Bahagyang nena si Doc Aga ngunit napigilan ang sarili. Napagtanto niyang kailangan niyang turuan ito ng dahan-dahan kung nais niya itong maging mahusay na manggagamot. Sandali siyang nag-isip kung paano ipapaliwanag ng mas maayos, at hindi niya namalayang pinagmamasdan siya ng pasyente. Sa huli, ipinaliwanag niya na kahit maliit ang sugat ay malaki ang pamamaga at malamang ay may natapakang bagay na nagdulot ng impeksyon. Sa masusing pagsusuri, napagtanto niyang may naiwan sa loob ng sugat kaya kailangan itong alisin. Ipinaliwanag niyang kailangang tiisin ang sakit upang matukoy ang sanhi at tuluyang magamot ito. Nang marinig iyon, nakaramdam ng kaba si Lian ngunit agad din itong nagpakatatag at naghanda na sundin ang mga utos ni Doc Aga. Naintindihan niya ang sinabi, ngunit kahit ganoon ay hindi mapigilan ang panginginig ng kanyang mga kamay. Sa paglipas ng ilang sandali, unti-unti itong kumalma at naging matatag. Patuloy siyang hinihikayat ni Doc Aga, pinupuri ang kanyang ginagawa at sinasabing ayos ang kanyang galaw at maaari pa niyang ipasok ng kaunti. Sa kabilang banda, pinipilit din ni Duccio na huwag maglabas ng anumang tunog. Biglang huminto si Lian at nagsabing may matigas siyang nararamdaman. Agad na naunawaan ni Doc Aga na tama ang kanyang hinala kaya inutusan niya itong kunin yun gamit ang sipit. Dahan-daang hinugot ni Lian ang isang pako mula sa sugat. Kinuha iyon ni Doc Aga at inutos ang susunod na hakbang, linisin ang paligid ng sugat at panasan gamit ang basang tela. Bago sila magpatuloy, seryoso niyang sinabi na masakit ang susunod na gagawin. Habang binabalutan ni Lian ang sugat, hindi mapigilan ni Duccio ang panginginig dahil sa matinding sakit. Nakaigting ang kanyang buong katawan at mariing nakakagat ang mga labi. Samantala, sa kabilang silid ay may nagising. Biglang napaupo si Truong Khan sa kama, nakaramdam ng kakaibang kutob at napuno ng pagdududa. Sa loob ng silid, pinapakalma ni Doc Aga si Duccio at sinasabing malapit na silang matapos, ngunit kinakabahan itong nagsabi na maaaring papunta na ang kanyang ama dahil nahirapan itong matulog nitong mga nakaraang araw. Kinabahan si Doc Aga sa narinig. Kung mahuhuli sila, tiyak na lalaki ang gulo, at hindi ito ang unang beses na mangyayari iyon. Kapag nagkataon, siguradong mapaparusahan si Lian. Sa isip niya, kailangan nilang kumilos ng mas mabilis. Agad nilang tinapos ang mga natitirang hakbang. Inalis ang mga dagwang tela at pinabilis ni Doc Aga ang kanyang mga galaw. Sinabi niyang huling hakbang na lamang ang natitira. Mabilis ding tumugon si Lian. Ngunit bigla silang napatigil nang marinig ang ingay sa labas. Napansin ni Truong Khan na may ilaw pa sa silid at nagdesisyong pumasok. Pagpasok niya, nadatnan niya ang kanyang anak na nakaupo at tila nagbabasa. Maingat na nagtanong si Duccio kung bakit siya naroon sa ganoong oras. Binanggit nito ang narinig na ingay at ipinaliwanag ng dalaga na hindi siya makatulog dahil sa sakit. Bahagya niyang iginalaw ang bagong benda sa kanyang binti. Napabuntong hininga ang ama at sinabing nagkamali siya ng pagtitiwala,
at humingi ng paumanhin dahil wala siyang magawa para sa kanyang anak. Ngunit agad na sumagot si Duccio at sinabing hindi iyon totoo dahil mas gumaan na ang kanyang pakiramdam dahil kay Doc Aga. Lumipat ang tagpo sa labas ng mansyon ni Truong Khan kung saan matagumpay na nakatakas ang tatlo matapos may segowa ang lihim na gamutan. Pinuri ni Doc Aga ang ginawa ni Lian at sinabing maayos ang kanyang pagtahi. Ngumiti si Lian at sinabing dahil iyon sa kanyang paggabay. Masiglang sinabi ni Doc Aga na sana ay magpatuloy pa silang magtulungan sa hinaharap, at agad itong sinang-ayunan ni Lian. Muling sumikat ang araw sa Joseon. Sa tahanan ni Doc Aga, mahimbing pa siyang natutulog ng magambala ng ugong ng isang lamok. Sinubukan niya itong balewalain ngunit lalo lamang itong lumapit hanggang sa mapasigaw siya sa inis. Nagbabantang papatayin ang lamok dahil baka magkasakit pa siya bago pa magsimula ang digmaan. Ngunit sa kabila ng kanyang galit, nakatakas pa rin ang lamok na tila ng aasar. Sa sobrang inis, napamura siya at sa sandaling iyon ay pumasok si Lian matapos marinig ang ingay. Agad siyang humingi ng tulong upang hulihin ang lamok. Ngunit hindi pa man siya nakakatapos magsalita ay damapo na ang lamok sa kanyang mukha. Dahan-dahan siyang lumingon at nakita ang seryosong ekspresyon ni Lian. Mahina niyang tinawag ang pangalan nito habang ito ay nagsenyas na huwag siyang gagalaw. Sa isang mabilis na galaw, tinamaan ni Lian ang lamok pati na rin siya. Isang malakas na sigaw ang umalangaw-ngaw. Makalipas ang ilang minuto, pumasok si Tant Hak at sinabing oras na upang pumunta sa mansyon ni Truong Khan. Nang mapansin niyang walang sagot, tinanong niya kung ano ang nangyari sa mukha ni Doc Aga. Upang pagtakpan ng hiya, sinabi nitong nakagat lamang siya ng lamok. Di nagtagal, nagtungo sila sa mansyon ni Truong Khan. Magalang na nagpaalam si Doc Aga at agad siyang sinalubong ng may kasiyahan. Tinawag pa siya nitong tagapagligtas at kinumusta ang kanyang kalagayan. Bigla nitong hinawakan ang kanyang kamay na ikinagulat ni Doc Aga dahil sa pagiging malapit nito. Gayunpaman, puno ng pasasalamat ang ama at sinabing malaki ang naitulong niya dahil bumuti ang kalagayan ng kanyang anak. Sa sandaling iyon, nagbago ang tingin ni Doc Aga sa kanya at napagtanto niyang hindi ito basta matigas ang ulo kundi isang amang lubos ang pagmamahal sa anak. Ipinahayag ni Truong Khan na hindi niya makakalimutan ang utang na loob at ipinagkakatiwala niya ang kanyang anak sa kanya habang siya ay aalis. Nagtaka si Doc Aga kung saan ito pupunta at ipinaliwanag ni Tant Hak na magtutungo ito sa akademya sa loob ng ilang buwan. Napangiti si Doc Aga sa sarili dahil tila ngayon ay buo na ang tiwala sa kanya. Sa isip niya, normal lamang iyon dahil sa kanyang husay bilang manggagamot. Sa sandaling iyon, may isang tinig na bumati at humingi ng paumanhin dahil hindi siya agad naasikaso. Tahimik na tumingin si Doc Aga at ang kanyang kasama sa nagsasalita. Ipinakilala nito ang sarili bilang si Duccio. Mahinahong tinanong ni Doc Aga kung bumuti na ang kanyang kalagayan at sumagot ito na malaki ang naitulong niya. Pagkatapos, naglabas si Duccio ng isang bagay at sinabing sana ay matingnan niya iyon. Nagulat si Doc Aga nang makita iyon. Ipinaliwanag ni Duccio na iginuhit niya ang mga kagamitang ginamit sa kanyang paggagamot upang mas mapadali ang pakikipag-ugnayan sa ibang manggagamot. Namangha si Lian sa detalyadong pagkakaguhit ng bawat kagamitan. Nang lingunin niya si Doc Aga, nakita niyang nanginginig ito at tila hindi makapagsalita. Sa katotohanan, labis lamang ang kanyang tuwa. Para sa kanya, napakahalaga ng mga guhit na iyon at maituturing na isang napakahusay na sanggunian. Sa wakas, time niyang tinawag si Duccio at tinanong kung nais nitong makipagtulungan sa kanya. May kumpiyansa niyang ipinahayag na ito ang magiging simula ng isang napakalaking pagbabago para sa pag-unlad ng sangkatauhan. Wala na raw dapat pag-usapan o baguhin pa. Sa sandaling iyon, nag-iba ang anyo ng mukha ni Doc Aga, naging kakaiba at tila may malalim na iniisip. Para sa kanya, ang mahalaga ay ang pagsusulat at mga aklat, dahil dito maaaring maipan ang kaalamang tinipon ng sangkatauhan sa loob ng libu-libong taon. Kung magkakaroon sila ng mga aklat-aralin, mas mapapabilis ang pagkatuto ng dalawa sa medisina, at sa paglipas ng panahon ay mas marami pang tao ang matututo ng makabagong paraan ng paggagamot. Hindi lamang ito makakatulong sa paparating na digmaan kundi magdudulot din ng kita, isang planong kapwa may pakinabang. Sa sandaling iyon, nagsalita si Duccio at nagtanong kung sapat na ba ang pagguhit lamang.
Maingat na ipinaliwanag ni Doc Aga na sa unang araw ay malaya siyang gumuhit at saka na nila aayusin ang detalye sa mga susunod na araw. Idinagdag pa niya na inaasahan niya ang tulong nito. Dahil dito, naging determinado si Duchu at nangakong gagawin ang kanyang makakaya. Sumang-ayon si Doc Aga at agad silang nagsimula. Dahil sa kanyang pananabik na maipakita ang makabagong medisina, naisip niyang maaaring magbago ang takbo ng kasaysayan. Agad niyang pinapasok ang mga pasyente at magalang na tumugon si Lian. Nagsimula ang buong araw ng pagsusuri habang si Duchu ay masigasig na gumuguhit sa tabi. Habang isinasagawa ni Doc Aga ang paglalagay ng karayom sa kamay ng isang pasyente, bagamat kinakabahan si Duchu ay ipinagpatuloy niya ang pagguhit, at ang tinta ay maingat na dumadaloy sa papel. Pagsapit ng hapon, nakaupo ang tatlo sa beranda. Binuksan ni Doc Aga ang pahina kung saan nakaguhit ang paa at hiningi ang opinyon ni Lian. Namangha ito at pinuri ang gawa, ngunit biglang may tumakbong isang katulong at hingal na nagbalita na may nangyaring masama. Matapos huminga ng malalim, sinabi nitong nawala ng malay ang isang tao. Parang kidlat ang balitang iyon kay Doc Aga. Sa silid ni Bok Van, nanginginig ang katawan nito habang mahina nitong tinatawag ang pangalan ng kanyang anak. Pagsapit ng dapit hapon, nagmamadaling pumasok si Doc Aga habang tinatawag ang kanyang ama, kasunod si Tanthak na halatang nag-aalala. Ngunit pagpasok pa lamang, agad niyang naramdaman na may mali. Napansin niyang napakainit sa loob ng silid. Piliting umupo si Bok Van at tinawag ang kanyang anak. Agad lumapit si Doc Aga at pinahiga ito upang masuri. Nang masukat ang temperatura, umabot ito sa 39.8 degrees at agad siyang napakunot noo sa taas ng lagnat. Tinanong niya kung kailan nagsimula ang sakit, at ikinwento na 3 araw na ang nakalipas ay nilanat ito na may kasamang panginginig, gumaling kinabukasan, ngunit muling bumalik ang sakit makalipas ang 3 araw. Agad nakuha ni Doc Aga ang mahalagang detalye ng siklo ng sakit. Sinuri niya ang bibig at tenga ngunit walang palatandaan ng impeksyon. Nang kapain ang tiyan, napansin niyang bahagyang lumiit ang atay. Napansin din niya ang kagat ng lamok sa kamay at ang kasalukuyang mataas na lagnat. Sa lahat ng ito, nakabuo siya ng malinaw na conclusion na ito ay sintomas ng malaria. Napatingin siya sa kanyang ama na labis ang pagpapawis at hindi niya maiwasang kabahan. Wala siyang dalang gamot para dito at hindi niya agad alam ang gagawin. Nakita ni Bok Van ang pag-aalala sa mukha ng anak at naunawaan na malubha ang kanyang kalagayan. Hindi agad nakasagot si Doc Aga at iniwas ang tingin. Sa isip niya, muling bumalik ang alaala ng nakaraan kung saan siya ay nakaluhod sa harap ng puntod ng kanyang ama. Nagsisisi na sa kabila ng kanyang tagumpay bilang isang propesor ay hindi niya nailigtas ang sariling ama. Napuno siya ng lungkot at pagsisisi. Ngunit agad itong naputol at bumalik siya sa kasalukuyan. Buo ang kanyang loob na sinabi sa kanyang ama na gagamutin niya ito. Paglabas niya ng silid, madilim na ang paligid. Kasunod niya si Tanthak na halatang nag-aalala. Naalala ni Doc Aga na sa modernong panahon ay may mababang porsyento ng pagkamatay sa malaria, ngunit para sa isang matandang tulad ng kanyang ama ay mas mataas ang panganib. Sinubukan niyang mag-isip at alalahanin ang paraan ng paggamot. Sa wakas, naalala niya ang artemisinin, isang gamot na nagmula sa halamang artemisia na nakapagpababa ng bilang ng namamatay sa malaria. Agad siyang nagtanong kay Tanthak kung saan makakahanap ng halamang iyon. Nang malaman niyang karaniwan ito sa paligid, agad niyang sinabi na iyon ang makapagliligtas sa kanyang ama at pinakuha niya ng marami. Hindi nagtagal, bumalik si Tanthak kasama ang mga tauhan na may dalang mga halaman. Sinimulan nilang ihanda ang gamot. Gumamit si Doc Aga ng alkohol bilang pamalit at sinubukang tukuyin ang tamang dami kahit hindi siya sigurado. Sa ilalim ng maliwanag na buwan, nagtrabaho sila buong gabi upang makagawa ng gamot. Sa unang pagsubok ay hindi naging maayos ang resulta. Sinubukan nila muli ngunit hindi pa rin naging tama. Kahit tikman ni Doc Aga ay agad niya itong iniluwa. Ngunit hindi siya sumuko. Sa bawat paghalo niya ng gamot, naaalala niya ang sakit ng nakaraan at lalo siyang nagsumikap. Pagsikat ng araw, pagod na pagod silang dalawang ngunit sa wakas ay nagtagumpay silang makagawa ng isang palayok ng gamot. Ilang araw ang lumipas, makikitang unti-unti nang gumagaling si Bok Van habang iniinom ang gamot na ginawa ng kanyang anak. Mas maayos na ang kanyang pakiramdam at tila lumalakas na muli. Ngumiti si Bok Van at ipinahayag ang kanyang tuwa sa pagbabago ng kanyang anak.
Ngunit hindi nagustuhan ni Doc Aga ang sinabi nitong tila malapit na itong mamatay. Sinabihan niya itong mabuhay ng matagal dahil pinaghirapan nila ang gamot na iyon. Sa sandaling iyon, natahimik si Buck Van at tinago ang lungkot sa kanyang mga mata bago sumang-ayon. Makalipas ang ilang sandali, magkatabing nakaupo sina Doc Aga at Tant Hock sa beranda habang pinapahangin ang sarili. Hindi pa rin makapaniwala si Doc Aga na nakagawa siya ng gamot mula sa halamang iyon. Naisip niyang kailangan niyang pag-aralan pa ang tradisyonal na medisina. Tinawag niya si Tant Hock at nagtanong kung sino ang pinakamahusay na manggagamot sa Joseon bukod sa kanya, dahil nais niyang makahanap ng guro. Makalipas ang ilang sandali, sa isang bahay sa loob ng nayon, magalang na ipinaalam ng isang lingkod kay Wachua na may panibagong pasyente. Sinabi nitong tapos na siya sa kasalukuyang ginagamot at inutusan na papasukin ang susunod. Samantala, bumalik ang tagpo kay Doc Aga na tahimik na nakaupo sa beranda habang pinagmamasdan ang buwan. Ngunit ang kanyang katahimikan ay biglang naputol nang may isang taong lumapit sa kanya. Pagkakita kay Lithan, agad na tumayo si Doc Aga at tinanong ang kalagayan ng kanyang binti. Sumagot si Sunshin na malaki ang ipinagbago nito at tuluyan nang nawala ang sakit. Sa sandaling iyon, may kakaibang lalim ang kanyang mga mata na mahirap basahin, ngunit agad din itong napalitan ng isang magaan na ngiti. Sinabi niyang marahil ay oras na upang siya ay umalis. Bahagyang natigilan si Doc Aga. Alam niyang hindi ito maaaring manatili roon habang buhay, ngunit hindi pa rin niya maiwasang malungkot. Bahagya siyang yumuko at iniwas ang tingin dahil alam niyang marami pang pagsubok ang haharapin ng mandirigma. Sa isip niya, may halong panghihinayang dahil hindi man lang niya ito napaghandaan ng sapat, ni hindi man lang niya ito nakasama ng mas matagal o naipagluto pa ng mas maraming pritong manok. Sino ba ang nakakaalam kung kailan muli sila magkikita ng isang taong tulad nito? Habang iniisip iyon, lalo siyang nakaramdam ng bigat sa dibdib. Tahimik siyang pinagmamasdan ni Sunshin, tila napapansin ang lungkot na bumabalot sa kanya. Maya-maya, napangiti ito ng bahagya at tila hindi na napigilan ang sarili. Tinanong siya kung ganoon ba talaga siya kalungkot, dahil ang trato niya ay parang matagal na silang magkakilala. Agad na tauhan si Doc Aga at napatawa ng bahagya, humingi ng paumanhin kung naging kakaiba ang kanyang kilos. Ngunit agad itong tinutulan ni Sunshin at ang sumunod nitong sinabi ay nagpatigil sa kanya. Nagpasalamat ito ng taos-puso. Napatingin ito sa kanyang binti at inamin na simula ng masugitan iyon, inihanda na niya ang sarili sa posibilidad na hindi na siya muling makakahawak ng espada. Ngunit dahil sa kabutihan ng puso at kahusayan ni Doc Aga, muling nagkaroon ng pag-asa ang kanyang buhay. Sandaling natulala si Doc Aga sa narinig. Bahagya siyang napangiti at nahihiyang yumuko habang hinihimas ang kanyang ilong, saka nagpasalamat. Pagkatapos ay ngumiti siya at nagtaas ng hinlalaki kay Sunshin, sinabing sila ang dapat magpasalamat. Kinabukasan, sa harap ng bahay ni Doc Aga, humarap si Sunshin at ngumiti habang tumatango bilang pamamaalam. Pagkatapos ay tumalikod at naglakad palayo. Sa likuran niya, magalang na yumuko sina Doc Aga at Tant Hock bilang huling pagbati. Sa sandaling iyon, muling pinaalala ni Tant Hock ang nais ni Doc Aga na maghanap ng kilalang manggagamot. May nabalitaan umano siyang isa na malapit lamang at maaaring puntahan. Hindi agad sumagot si Doc Aga at saglit na nag-isip. Makalipas ang ilang sandali, itinaas niya ang ulo at ngumiti ng maliwanag, saka sumang-ayon na puntahan ito. Hindi nagtagal, nasa isang luntiang bundok na sila. Habang naglalakad, nagtanong si Tant Hock kung bakit pa niya nais maghanap ng ibang manggagamot. Saglit na nalito si Doc Aga at sinabing hindi ba niya nabanggit na nais niyang mag-aral pa ng medisina. Bahagyang nagduda si Tant Hock at sinabing kung mag-aaral, dapat ay mas mahusay ang guro kaysa sa kanya, ngunit sa tingin niya ay wala nang hihigit pa sa kanya. Napaisip si Doc Aga at bahagyang napangiti ng may kumpiyansa, tila sinasang-ayunan ang sinabi. Dahil dito, nina si Tant Hock at napaisip na halos gusto na niyang suntukin ang kanyang amo. Lalong nina si Doc Aga sa reaksyon nito. Nang sumingit si Lian, nagkamali siya ng interpretasyon at akala niya ay minamaliit din siya nito. Ngunit agad naman itong nagbawi at sinabing wala siyang nakita kahit saan na manggagamot na hihigit sa kanya. Ikinwento pa nito na sa mga lugar na napuntahan niya, may mga peking manggagamot na mas nakakasama pa kaysa nakakatulong.
Sa puntong iyon, napagtanto ni Doc Aga na kulang ang tiwala ng mga tao sa medisina dahil karamihan sa mga pamamaraan ay hindi pa nasusubok. Bigla siyang ngumiti at seryosong nagsalita, sinabing walang hangganan ang kaalaman at palaging may bagong dapat matutunan. Naalala niya ang aklat na nagbigay sa kanya ng ideya tungkol sa halamang Artemisia na ginamit niya upang gamutin ang kanyang ama. Kahit sa panahong puno ng maling kaalaman, may mga nakatagong katotohanan pa rin na naghihintay matuklasan. Sa kanyang isip, buo ang kanyang paniniwala na kaya niyang mahanap ang mga iyon. Hindi nagtagal, narating nila ang isang maliit na nayo na napapalibutan ng kagubatan at kabundukan. Unti-unting bumagal ang kanyang mga hakbang hanggang sa tuluyan siyang tumigil. Nang sabihin ni Tanthak na narating na nila ang lugar, napatingin siya sa harap at napamangha. Sa kanilang harapan ay may mahabang pila ng mga taong maayos na naghihintay upang makapasok. Hinaplos ni Doc Aga ang kanyang baba at inisip na kumpara sa ibang klinika na kanilang napuntahan, mas kilala ang lugar na ito at marahil ay may pag-asa nga siyang matuto rito. Biglang may kamay na umabot at kumuha ng kanyang atensyon. Isang lingkod ang magalang na yumuko at inanyayahan siyang pumila. Agad niyang ipinaliwanag na hindi siya naroon upang magpagamot kundi upang matuto mula sa karanasan ng manggagamot na si Wachuan. Nanatiling kalmado ang lingkod at ipinaliwanag na mas mahirap iyon dahil hindi tumatanggap ng bisita ang kanyang amo habang may ginagamot. Iminungkahi nitong bumalik na lamang siya sa gabi kapag tapos na ang mga pasyente. Napangiti si Doc Aga sa narinig, lalo siyang naging interesado sa kakaibang asal at kasikatan ng manggagamot. Sa isip niya, baka makakaharap siya ng isang tanyag na tao sa kasaysayan. Ngunit sa sandaling iyon, may sumigaw ng tulong mula sa likuran na agad nilang nilingan. Pagkakita sa eksena, nanlaki ang mga mata ni Doc Aga. Isang babae ang tumatakbo habang pasa ng isang lalaki, desperadong humihingi ng tulong at sumisigaw para sa isang manggagamot. Humagulgol ang babae habang sumisigaw ng tulong para sa kanyang kapatid na pasan niya, duguan ang ulo at walang malay. Agad na lumapit si Doc Aga at nagpakilalang doktor, saka tinanong kung ano ang nangyari. Sa gitna ng kanyang pagkalito, ikinwento ng babae na nahulog ang kanyang kapatid mula sa puno at mula noon ay hindi na nagkamalay. Agad na iniangat ni Doc Aga ang ulo ng pasyente at inutusan si Tanthak na suriin ang pulso. Habang nakakunot noo, masusing pinagmasdan ni Doc Aga ang lalaking nakahandusay sa lupa. Bagaman walang halatang bali sa bungo, nananatili itong walang malay at may mababaw na sugat sa ulo. Tinutukan niya ito ng ilaw at napansin na tumutugon pa ang mga mata ngunit tuyo na ang lamad nito. Sa pagsasama-sama ng mga palatandaang ito, biglang nanlaki ang kanyang mga mata at seryosong nakatingin sa pasyente. Nakabuo siya ng isang malinaw na hinala na malamang ay may pagdurugo sa loob ng utak. Sa sandaling iyon, dumating si Wachuan at malakas na sinita ang mga tao, inutusan silang agad dalhin ang pasyente sa loob. Halos bumigay ang kapatid ng lalaki sa pag-iyak habang ang mga tao sa paligid ay nagbubulungan, may nagsasabing tila wala ng pag-asa, at may mga naaawa sa sinapit nito. Nanginginig na lumuhad ang kapatid at paulit-ulit na tinatawag ang kanyang kuya. Sa tabi ng higaan, magkasamang nakatayo sina Wachuan at Doc Aga, kapwa seryoso ang mukha. Saglit na pumikit si Wachuan at malalim na napabuntong hininga, halatang nalulungkot sa sitwasyon. Napansin ni Tanthak ang pag-aalinlangan ni Doc Aga at agad na nagsalita. Sinabing maaaring mailigtas pa ang pasyente at tinanong kung may magagawa ba sila. Matagal na nag-isip si Doc Aga bago biglang nagsalita na may paraan pa. Nabigla si Wachuan at napatingin sa kanya ng may pagtataka. Tinanong kung isa rin ba siyang manggagamot. Agad siyang nagpakilala bilang si Doc Aga mula sa Soon. Nang marinig iyon, tila may naalala si Wachuan at sinabing kilala niya ang manggagamot na sinasabing kayang bumuhay ng patay, ngunit hindi siya makapaniwala dahil napakahina na ng pulso ng pasyente. Maingat na ipinaliwanag ni Doc Aga na ang pasyente ay may pagdurugo sa ulo at napakadelikado ng kalagayan. Sinabi niyang kailangan nilang batasan ang bungo upang mailabas ang naipong dugo at mapigilan ang pagdurugo. Agad na hinimok ni Wachuan na gawin ito, ngunit nag-alinlangan si Doc Aga at ipinaliwanag na napakalaki ng panganib dahil wala silang pampamanhid at maaaring mamatay agad ang pasyente kung magkamali sila. Sa seryosong sandaling iyon, malakas na sumigaw si Wachuan at tinanong kung paano magiging manggagamot ang isang tao kung susuko ng hindi man lang sinusubukan.
Napatahimik si Doc Aga sa sinabi nito. Sa kabila ng panganib, nakita niya ang determinasyon sa mga mata ni Wachuan at napangiti siya ng bahagya. Sa huli, nagpasya siyang ituloy ang operasyon at inutusan ang lahat na maghanda. Sinimulan nila ang paghahanda at inutusan niyang ahitan ang ulo ng pasyente. Nagulat ang lahat ngunit agad ding kumilos. Isa-isa niyang isinagawa ang mga hakbang, pinigil ang pagdurugo at sinimulan ang paghiwa. Habang nakatuon ang kanyang isip, hindi niya pinansin ang tanong ni Tanthok at agad itong inutusan na hawakan ng mahigpit ang ulo ng pasyente. Ipinahanda niya ang martilyo at pait at ipinaliwanag na bubutasan niya ang bungo. Sa utos niyang huwag gagalaw ang pasyente, agad niyang pinababa ang martilyo. Nanood si Wachuan na puno ng gulat at hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Para sa kanya, hindi pa niya nararanasan ang ganitong uri ng paggagamot. Habang nagpapatuloy ang operasyon, lalong tumindi ang tensyon. Malakas na inutusan ni Doc Aga ang lahat na higpitan ang paghawak sa pasyente dahil delikado ang sitwasyon. Damaloy ang dugo sa sahig ngunit nanatili siyang kalmado at nakatuon. Sa kanyang isip, nakumpirma niya na ito ay isang subdural hematoma at unti-unting bumababa ang presyon sa loob ng bungo. Agad niyang tinahi ang mga ugat at ginamit ang mga kagamitan ng may kahusayan. Namangha si Wachuan sa kanyang ginagawa, lalo na sa kakayahan nitong tahiin ang ugat sa maliit na butas. Samantala, sina Tanthok at Lian ay tumutulong habang si Duchu naman ay nagtatala ng buong proseso. Sa kalagitnaan ng operasyon, napansin ni Doc Aga na gumalaw ang kamay ng pasyente. Unti-unting nagmulat ang lalaki at nagpakita ng matinding sakit, pilit na kumikilos at sumisigaw. Agad na inutusan ni Doc Aga ang lahat na hawakan ito ng mahigpit. Habang nagpupumiglas ang pasyente at sumisigaw sa sakit, napagtanto ni Doc Aga na napakahirap magsagawa ng operasyon ng walang pampamanhid. Sa gitna ng kaguluhan, pinilit niyang tapusin ang operasyon habang pinapakalma ang pasyente at sinasabing ginagawa nila ito upang iligtas siya. Umalangaw-ngaw ang sigaw ng sakit hanggang sa labas ng bahay, at nag-aalala ang mga tao sa naririnig. Ngunit sa loob, nagpatuloy si Doc Aga hanggang sa tuluyang matapos ang operasyon. Sa wakas, unti-unting kumalma ang pasyente. Tinanggal ni Doc Aga ang kanyang maskara at bahagyang ngumiti bago tuluyang mapaupo sa pagod. Ipinahayag niyang matagumpay ang operasyon. Agad na pumasok ang pamilya at niyakap ang pasyente habang umiiyak sa tuwa. Ang mga tao sa paligid ay nakahinga ng maluwag. Sa labas, habang papalubog ang araw, pinuri ni Doc Aga ang lahat sa kanilang ginawa. Sa kabilang banda, magalang niyang pinagsilbihan si Wachuan ng alak. Puno ng paghanga si Wachuan at sinabi na sa buong buhay niya ay hindi pa siya nakakita ng ganitong uri ng paggagamot. Nais nitong matutunan ang kaalaman ni Doc Aga. Nagulat si Doc Aga ngunit agad ding ngumiti. Sa halip na tumanggi, sinabi niyang handa siyang magturo ngunit may isang kondisyon. Nagtaka si Wachuan at tinanong kung ano yun. Ipinaliwanag ni Doc Aga na ibabahagi niya ang kanyang kaalaman kapalit ng pagtuturo ni Wachuan tungkol sa mga halamang gamot. Natuwa si Wachuan sa alok at agad itong pumayag. Nagpakilala siya ng maayos at ipinahayag ang kanyang pangalan. Ngumiti si Doc Aga at tinanggap ang kasunduan, sabik sa magiging simulan ng kanilang pagtutulungan. Bigla siyang napatigil sa loob ng ilang segundo, saka biglang napasigaw si Doc Aga na tila hindi mapigilan ang sarili. Tahimik at payapa ang gabing iyon, maliwanag ang buwan at banayad ang ihip ng hangin. Habang pabalik-balik sa higaan, hindi siya mapakali at paulit-ulit na iniisip na si Wachuan nga iyon. Naalala niya ang panahong nasa silid-aralan siya nang ipalabas ang pelikula tungkol sa buhay nito. Kasabay noon ay sumikat din ang mga paaralan ng Oriental Medicine, at ang akdang Dunway Bogam na isinulat nito ay kinilala pa sa buong mundo at naitala sa UNESCO. Sa isip ni Doc Aga, tunay itong kahangahangang tao, at ngayon ay magkakaroon siya ng pagkakataong matuto mula rito. Sa sobrang pananabik, hindi niya namalayang nakatulog na siya. Sa gitna ng katahimikan, may tinig na paulit-ulit na tumatawag, palapit ng palapit hanggang sa unti-unti siyang magising. Bahagyang nakabukas ang kanyang mga mata nang makita niyang si Wachuan ang tumutulong sa kanya upang bumangon. Inutusan siyang gumising at sinabi na oras na. Inantok pa, kinusot ni Doc Aga ang kanyang mga mata at nagtanong kung bakit napakaaga. Ngunit agad siyang sinagot na hating gabi na ang lumipas at oras na para magsimula.
Ngumiti pa si Huachuan at sinabi na oras na ng pag-aaral. Natigilan si Doc Aga at hindi agad nakaunawa. Nang tuluyan niyang maintindihan, tila napako siya sa kinatatayuan. Sa oras na iyon, dapat ay natutulog siya, ngunit naroon siya, gising at haharap sa pagsasanay. Sa labas ay tahimik pa rin ang paligid, maliwanag ang buwan, at tila walang galaw ang mundo. Pagod na pagod siya, may itim na guhit sa ilalim ng mata habang nakikinig sa paliwanag ni Huachuan. Ipinaliwanag nito na ang medisina ay para sa pagliligtas ng buhay, kaya kailangang marunong ding pangalagaan ng manggagamot ang sarili. Sinimulan siyang turuan ng mga galaw habang inaantok pa siya. Sa isip ni Doc Aga, wala naman sa nakasanayan ang ganitong pagsasanay sa madaling araw. Napansin ni Huachuan na tila natutulala siya kaya agad siyang sinigawan na kumilos at sumunod, dahil kung hindi ay hindi siya tuturuan. Habang sumisikat ang araw, tuluyan nang nagsimula ang bagong araw, at doon na siya tuluyang bumagsak sa pagod. Hingal na hingal siya, basang-basa ng pawis, at hindi maiwasang magreklamo. Lumapit si Huachuan at sinabing tapos na ang pagsasanay sa araw na iyon, at kahit unang araw pa lamang ay nakasabay siya. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Kinuha nito ang isang mabigat na sako at inilapag sa harap niya, saka sinabing magsisimula na ang susunod na aralin. Nagulat si Doc Aga at napatanong kung ano iyon. Ipinaliwanag ni Huachuan na mga halamang gamot at aklat ang laman nito, at kailangan niyang pag-aralan ang lahat sa loob ng 10 araw. Hindi napigilan ni Doc Aga ang magreklamo sa bigat ng gawain, ngunit nanatiling kalmado si Huachuan at sinabing naniniwala siya na kakayanin niya. Pagkatapos ay umalis na ito, iniwan siyang naguguluhan at inis. Napatingin siya sa mga aklat at hindi malaman kung saan magsisimula. Habang nag-iisip, may isang lalaking dumaan at napansin siya. Ipinaliwanag nito na ang mga halamang iyon ay mismong kinolekta ni Huachuan mula sa bundok, tanda ng kanyang dedikasyon. Idinagdag pa nito na kapag nagtuturo si Huachuan, ibinibigay nito ang buong makakaya kaya dapat ay magtiwala at sundin niya ito. Napaisip si Doc Aga at sa huli ay tinanggap ang sitwasyon. Sa mukha niya ay bakas ang determinasyon habang binuhat ang mga sako. Para sa kanya, hindi masama ang sumunod sa guro. Ngunit hindi nagtagal, nagbago ang kanyang ekspresyon nang makita ang mas marami pang aklat na inilapag sa harap niya. Nagulat si Huachuan nang makita iyon at nagtanong kung ano ang ibig sabihin nito. Ipinaliwanag ni Doc Aga na dahil nangako siyang ituturo ang kanyang kaalaman, magbibigay din siya ng mga aklat bilang aralin. Ang nakasaksi sa tagpong iyon ay natulala sa dami ng ipinasa niyang gawain. Agad namang nilinaw ni Doc Aga na hindi ito paghihiganti kundi bahagi ng kanyang dedikasyon sa medisina. Ipinahayag niyang may 10 araw din si Huachuan upang aralin ang mga iyon. Napangiti si Huachuan at tinanggap ang hamon, habang si Doc Aga naman ay hindi nagpaiwan at sinabing hindi ito kompetisyon kundi bahagi lamang ng pagtuturo, ngunit kung nais itong gawing hamon ay handa rin siya. Sa ilalim ng ilaw, nagsimula ang kanilang pagsasanay na tila isang labanan ng kaalaman. Araw at gabi silang nag-aaral at nagtatanungan. Habang nagsasanay, nagtatanungan sila ng mga detalye sa medisina, mula sa mga halamang kailangan sa gamot hanggang sa mga bahagi ng katawan. Isa ang nagtatanong at ang isa ay agad na sumasagot. Sa huli, matapos ang matinding palitan ng kaalaman, kapwa sila napangiti kahit hingal na hingal. Magalang na yumuko si Doc Aga at nagpasalamat sa kanyang natutunan, at ganoon din ang sagot ni Huachuan. Kinabukasan, sa isang kulungan ng baka, isang babae ang nag-aalalang niyakap ang kanyang asawa na tila nanghihina. Paulit-ulit niyang tinatawag ito habang ang lalaki ay mahina nang humihingi ng doktor. Lumitaw ang mga kakaibang butlig sa mukha nito na lalo pang nakakatakot tingnan. Lumipat ang tagpo sa kubo kung saan nakaupo si Doc Aga sa harap ni Huachuan. Nakapikit siya at malalim ang iniisip bago biglang magtanong ng seryoso kung may halamang maaaring magpatulog sa pasyente. Naintindihan ni Huachuan ang kanyang tinutukoy at sinabing ito ay tungkol sa pampamanhid. Ipinaliwanag ni Doc Aga na kung madyay gising ang pasyente sa gitna ng operasyon ay magiging napakadelikado. Naalala niya ang nakaraang karanasan at sinabi niyang hindi siya makakasiguro na palaging magiging matagumpay ang operasyon. Sa pinakamasamang pagkakataon, maaaring ikamete pa ito ng pasyente. Sa puntong iyon, tahimik na nag-isip si Huachuan tungkol sa posibilidad ng paggamit ng mga halamang maaaring magsilbing pampamanhid.
Parang may naalala si Huachuan kaya marahang hinaplos ang kanyang balbas at nagsabing kung babalikan nila ang mga lumang tala, maaaring may makita silang sagot. Nang marinig iyon, nagulat si Doc Aga at agad na nagtanong kung totoo ba. Kalmadong sumagot si Huachuan na hindi siya sigurado at hinala lamang iyon, ngunit susubukan niyang hanapin. Ngunit hindi pa man sila nakakahinga ng maayos, may biglang tumakbong papalapit. Si Tanthok iyon na sumisigaw at halatang nagmamadali. Paglapit niya ay agad niyang ibinalita na may kumakalat na salot. Sa ilalim ng maliwanag na langit at banayad na sikat ng araw, napasimangot si Doc Aga at tila hindi agad naniwala, nagbiro pa na baka sipon lamang iyon. Ngunit seryosong sinagot siya ni Tanthok na hindi iyon basta karaniwang sakit. Natigilan si Doc Aga at biglang napaisip. Sa kanyang isipan ay sumagi ang isang malungkot na tagpo ng isang babaeng umiiyak habang yakap ang kanyang asawa. Bumalik siya sa kasalukuyan at agad na napasigaw, pinipigilan ang lahat na lumapit. Babala niya na maaaring mahawa ang sino mang lalapit. Nang tanungin kung gaano kalala ang sitwasyon, halatang kinabahan si Doc Aga at sa nanginginig na tinig ay sinabi ang salitang smallpox. Nang marinig iyon, nabigla rin si Tanthok. Sa isip ni Doc Aga, malinaw ang mga sintomas at panganib nito, ang mga butlig sa katawan, ang mataas na posibilidad ng pagkamatay, at ang kawalan ng tiyak na lunas sa panahong iyon. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, biglang sumagi sa kanya ang isang paraan. Ang paghiwalay ng mga tao upang mapigilan ang pagkalat. Agad niyang tinanong si Tanthok kung may malapit itong nakasalamuha, at nang masiguro niyang wala, pinuri niya ito. Kaagad siyang nagutos na walang sinuman ang lalabas at lahat ay pumunta sa isang bakanting silid. Inutusan din niyang magsuot ang lahat ng panakip sa mukha at kamay. Habang isinasagawa iyon, napagtanto ni Doc Aga na malala na ang pagkalat ng sakit sa buong nayon. Tumayo siya ng may determinasyon at nagpasya na kailangan nilang kumilos agad. Inutusan niya si Tanthok na ipaalam sa kanyang ama at sa mahistrado upang magpadala ng tulong. Kasunod nito, nagpasya siyang isailalim sa lockdown ang buong nayon upang mapigilan ang paglala ng sakit. Hindi nag-atubili si Tanthok at agad na sumunod. Samantala, si Doc Aga ay lumapit sa isang pasyente at binuhat ito. Nagulat si Tanthok at pinigilan siya, pinaalalahanan na delikado ang paglapit. Ngunit matatag na sinabi ni Doc Aga na hindi niya kayang pabayaan ang mga ito. Sa kanyang isip, alam niyang may proteksyon siya dahil nabakunahan na siya noon. Sa loob ng kubo, binantayan niya ang isang pasyente na nanginginig at walang malay. Napansin niyang hindi na ito makainom ng gamot dahil sa tindi ng kalagayan. Lalong bumigat ang kanyang pakiramdam dahil alam niyang dadami pa ang ganitong kaso. Tinitigan niya ang kanyang mga kamay at napaisip kung kakayanin ba niyang iligtas ang lahat. Sa sandaling iyon, dumating si Huachuan dala ang gamot at iniabot ito kahit hindi siya hiningan. Namangha si Doc Aga sa kanyang malasakit. Ngunit sa kabila nito, naisip niyang kung nabakunahan lamang si Huachuan, mas malaki sana ang maitutulong nito. Biglang may sumagi sa isip niya at tila nagising siya sa isang ideya. Naalala niya ang bakuna. Agad siyang lumabas at tinawag si Huachuan, sinabing kailangan nilang maghanap ng baka na may impeksyon. Nang marinig iyon, agad silang kumilos. Sa paghanap, may napansin siyang kakaiba at agad na lumapit. Isang baka na may parehong sakit ang kanyang nakita. Nakahinga siya ng maluwag at napangiti sa swerte na kanilang natagpuan. Sa paglubog ng araw, hawak niya ang baka habang pinagmamasdan ng mga tao. Kinuha niya ang hirenggilya at agad na kumuha ng likido mula sa sugat ng baka. Nabigla ang mga tao sa kanyang ginawa. Pagkatapos, humarap siya sa lahat at sinabi na lumapit sila upang mabakunahan. Ipinaliwanag niyang ang paraang iyon ang magpoprotekta sa kanila. Nagulat at nalito ang mga tao sa kanyang sinabi. Maging si Ducho ay nagtanong kung bakit napakahalaga ng bagay na iyon. Ngunit sa isip ni Doc Aga, alam niyang ang paraang iyon ang makapagliligtas ng maraming buhay. Ipinaliwanag niya na sa pamamagitan nito ay mapapalakas ang resistensya ng katawan laban sa sakit. Ngunit bago pa man sila tuluyang makapagsimula, dumating si Huachuan at nagbalita na may problema. Nagkakagulo ang mga tao at tumututol sa kanilang pagpapatupad ng quarantine. Sa gitna ng kaguluhan, sinubukan ni Doc Aga na awatin ang mga ito at ipinaliwanag ang panganib ng kanilang ginagawa. Ngunit nagalit ang ilan at itinapon pa ang kanilang mga suot na panakip.
Ipinahayag nila ang kanilang pagtutol at hiniling na makauwi sa kanilang mga pamilya. Napabuntong hininga si Doc Aga habang naiintindihan na hindi pa pamilyar ang mga tao sa ganitong hakbang. Ngunit bago pa siya makapagsalita muli, may narinig siyang sigawan. Sa gitna ng pagtatalo, napunit ang damit ng isang lalaki at doon nila nakita ang mga butlig sa kanyang katawan. Napatigil si Lian sa nakita at agad na napabitaw, nanginginig sa takot habang binibigkas ang salitang smallpox. Nang mabunyag ang kalagayan nito, biglang nagwala ang lalaki at walang babalang sinuntok si Lian. Malakas ang tama at agad nag-iwan ng pasa sa kanyang mukha. Nang makita iyon, agad kumunat ang noo ni Doc Aga sa galit. Hindi pa man nakakapagsalita ang lalaki, mabilis siyang sumugod at sinipa ito ng malakas. Tumilapon ang katawan nito sa lakas ng tama. Tumayo si Doc Aga sa harap nito at galit na pinagsabihan, tinanong kung hindi pa ba sapat na itinatago nito ang kanyang sakit, at nagawa pa nitong saktan ang taong tumutulong sa kanya. Habang pinapakinggan ang mga salita ni Doc Aga, lalo itong natakot. Wala na itong lakas ng loob na sumagot at napapikit na lamang. Sa huli, nanginginig itong humingi ng paumanhin, inaming natakot lamang siya dahil wala pa siyang nakitang nakaligtas sa sakit na iyon. Hindi nito napigilan ang emosyon at napaiyak, sinabi pa na may 4 siyang anak at kung siya ay mamatay, wala silang masasandalan. Matapos marinig ang lahat, napakunot noo si Doc Aga at tila mas lalong naging seryoso ang kanyang mukha. Sa sandaling iyon, may tumawag mula sa likuran. Napalingon siya at nagulat nang makita ang mahistrado na papalapit. Ngumiti ito at bumati na naroon na siya. Sa loob ng silid, ipinaliwanag ni Doc Aga ang buong nangyari. Tahimik na nakinig ang mahistrado at pinakalma siya, sinabing naiintindihan nito ang hirap ng pagbabago ng isip ng mga tao. Idinagdag pa nito na nagdala siya ng mga tao upang ipatupad ang quarantine at may paraan din siyang naiisip upang kumbonsihin ang mga mamamayan. Nagulat si Doc Aga at agad na nagtanong kung ano iyon. Kumpiyansa namang sumagot ang mahistrado na may siguradong paraan. Lumipat ang tagpo at ipinakita ang isang ritual na ihahandog bilang sakripisyo. Isang taong nakasuot ng makukulay na kasuotan ang nagsabing kaya nitong pakalmihin ang galit ng Diyos ng smallpox. Sa gilid, pabulong na sinabi ni Doc Aga sa mahistrado na ang ganitong ritual ay magtitipon lamang ng mga tao at lalong magpapalala ng sitwasyon. Ngunit tahimik na inamin ng mahistrado na alam niyang walang silbi ang ritual, ngunit wala silang ibang paraan. Itinuro nito ang mga tao sa paligid na naniniwalang makakatulong ang ritual at unti-unting napapanatag. Ipinaliwanag ng mahistrado na naniniwala ang mga tao na pinarurusahan sila ng Diyos ng smallpox kaya natatakot sila at hindi nakikinig sa mga manggagamot. Kaya kailangan muna nilang baguhin ang paniniwala ng mga ito bago sila sumunod sa tamang paraan. Plano nitong magsagawa ng ritual kinabukasan upang makuha ang tiwala ng mga tao. Hindi sumang-ayon si Doc Aga at agad tumutol, sinabing maaaring lalo lamang kumalat ang sakit dahil sa pagtitipon. Ngunit biglang nagbago ang tono ng mahistrado at tinitigan siya ng matalim. Sandali itong natahimik bago muling ngumiti at sinabing kahit magkasakit man siya ay wala siyang dapat ikabahala dahil naroon si Doc Aga. Napaisip si Doc Aga at nag-alinlangan. Kung pababayaan niya ang sitwasyon, mas maraming tao ang mamamatay. Sa huli, napabuntong hininga siya at nagpasya. Pinuri niya ang mahistrado at sinabing palalakihin pa nila ang ritual. Nagulat ang mga tao sa kanyang sinabi. Nagpanggap siyang seryoso at nagsabing hindi dapat galitin ang Diyos, kaya kung gagawin ang ritual ay dapat itong paghandaan ng mabuti. Ngunit sa loob-loob niya, may ibang plano siyang binubuo. Bigla niyang inihayag na hindi muna nila gagawin ang ritual agad, kundi hihintayin muna nilang gumaling ang 15 pasyenteng kanyang ginagamot. Habang sinasabi iyon, kinakalkala niya na aabot ng 2 linggo ang panahon ng sakit, at kapag wala ng bagong kaso pagkatapos nito, ligtas nang magsama-sama ang mga tao. Sa sandaling iyon, tumawa ang pari at agad na siningil siya, sinabing dahil lalaki ang ritual ay lalaki rin ang gastos at siya ang sisigat nito. Sa loob-loob ni Doc Aga ay labis siyang ninas ngunit pinigilan ang sarili. Humarap siya sa mahistrado at sinabi na kung tunay itong nagmamalasakit sa mga tao, hindi siya maaaring manatiling walang ginagawa. Sa kabila ng pag-aatubili, napilitan siyang magpasya. Nanginginig ang kanyang kamay at may luha sa mga mata nang sabihin niyang siya ang sisigat sa lahat ng gastos.
Sa kabila ng kanyang sinabi, ramdam niya ang sakit sa kanyang kalooban dahil sa perang mawawala. Ngunit nang marinig iyon ng mga tao, lalo silang humanga sa kanyang ginawa. Nagkatinginan ang mga tao at sabay-sabay na nagpahayag ng paghanga. May nagsabi na tunay na mabuting pinuno ang mahistrado at karapat-dapat tularan ang kanyang pag-aalaga sa mga tao. May sumang-ayon din at sinabing hindi sila binaygo ng mahistrado. Unti-unting napangiti ang mahistrado, halatang nasiyahan sa papuri. Puno ng kumpiyansa nitong sinabi kay Doc Aga na marunong talaga itong umunawa sa dangal ng isang tao, at agad nitong inaprubahan na isagawa ang ritual matapos gumaling ang mga pasyente. Wala nang nagawa si Doc Aga kundi ngumiti habang pinipigilan ang emosyon at sumang-ayon. Sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw, malalim ang kanyang iniisip. Napansin niyang sumunod ang mga tao hindi dahil sa agham kundi dahil sa paniniwala sa ritual. Matapos niyang ipaliwanag sa mga sundalo ang tungkol sa bakuna mula sa cowpox, sinimulan niyang kausapin ang isa sa kanila habang hawak ang hiringgilya. Ngunit umatras ito sa takot. Gayunpaman, hindi siya nawala ng pag-asa at ipinagpatuloy ang kanyang gawain, naniniwalang mapipigilan niya ang paglala ng impeksyon sa pamamagitan ng kanyang kaalaman. Sunod niyang tinutukan ang pag-aalaga sa mga malubhang pasyente. Ngunit nag-alinlangan siya na isama sina Wachuan at ang iba pa sa direktang gamutan dahil sa panganib ng impeksyon. Kaya tinatasan niya ang mga ito sa ibang gawain tulad ng pamamahala ng quarantine at paghahanda ng gamot. Sa paglipas ng mga araw, napansin niyang unti-unting bumubuti ang kalagayan ng marami. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Isang gabi, habang malakas ang ulan, buong gabi siyang nagbantay sa isang pasyente. Sa kabila ng lahat ng pagsisikap, hindi niya ito nailigtas. Napagtanto niyang ito ay hemorrhagic smallpox, isang uri na halos wala ng pag-asang malunasan. Nanghina ang babae at nagtanong kung mabubuhay pa siya. Hindi nakasagot si Doc Aga at sa halip ay inalok na lamang na maibsan ang kanyang sakit. Sa huli, tahimik na pumanaw ang babae habang unti-unting namamatay ang ilaw ng kandila. Pagkatapos ng lahat, naupo si Doc Aga sa labas habang pinagmamasdan ang ulan. Mabigat ang kanyang dibdib at naisip na kahit gaano karaming beses niya itong maranasan, hindi siya masasanay sa pagkawala ng buhay. Ngunit alam niyang kailangan niyang tanggapin ito. Lumipas ang 14 na araw. Patuloy ang pagtatrabaho nina Wachuan at Duchu sa paghahanda ng gamot habang si Tanthok ay abala sa kanyang tungkulin. Sa wakas, natapos din ang matinding pagsubok. Isang umaga, nagising si Doc Aga sa sigaw ni Lian na nagsasabing nagsimula na ang ritual. Ngunit agad siyang kinabahan at tinanong ang kalagayan ng mga pasyente. Ngumiti si Lian at sinabing gumaling na ang lahat. Sa labas, nagsimula ang seremonya habang ang mga tao ay time na nagdarasal. Ngunit hindi interesado si Doc Aga rito at tiningnan lamang ito bilang walang saysay. Nakipag-usap siya kay Wachuan at nalaman niyang babalik na ito sa Hanyang. Sa isip ni Doc Aga, maaaring muli niyang makatagpo si Sonshin doon. Maya-maya, dumating ang mahistrado at nagpasalamat sa kanya. Inabot nito ang gantimpala bilang pasasalamat ng buong nayon. Saglit na nasilaw si Doc Aga sa kayamanan ngunit agad niyang tinanggihan ito at itinuro na ang lahat ng tumulong ang dapat kilalanin. Napansin ni Tanthok ang kakaibang asal ni Doc Aga at nagtanong kung bakit tila hindi siya masaya kahit tapos na ang problema. Sumagot si Doc Aga na masaya siya ngunit hindi niya maiwasang malungkot sa pagkawala ng ilan at maging ng mga bakang tumulong sa kanila. Sa kabila nito, nagpasya siyang magbigay galang sa mga namatay. At dito muna nagtatapos ang chapter na ito. Kung excited ka sa susunod, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated ka palagi. Shout out sa mga loyal viewers natin, salamat sa walang sawang suporta. Kita-kits sa next upload.